Mr. Silent Channel. Ang guro kong malakas. Kabanata 2941-2950. Isang kapigatian, isang pag-akyat sa langit. Naging maayos ang kultibasyon ni Yang Yio dahil naramdaman niya na talagang lumuwag ang hadlang ng ikatlong antas ng mga panuntunan ng langit na daw sa panahon ng kanyang paglilinang. Ang susunod na hakbang ay upang pinuhin at i-absorb ang kapangyarihan ng Dan Tribulation at Thunder Tribulation sa kanyang katawan, at epekto sa ikaapat na antas ng Heavenly Dao Rules. Om. Nag-vibrate ang katawan. Nagulat ang buong katawan ni Yang Yio. Iminulat niya ang kanyang mga mata na may ngiti sa labi. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal nag-practice, pero sa pagkakataong ito, napakabilis ng pakiramdam. Hindi lamang siya nakabawi mula sa backlash ng Thunder Tribulation, ngunit matagumpay din niyang nalagpasan ang hadlang. Ang kanyang cultivation level ay humakbang mula sa ikatlong antas ng Heavenly Dao Rules hanggang sa ikaapat na antas. Ang pagpapabuti ng paglilinang sa oras na ito ay talagang mas makinis kaysa dati, na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pagiging natural. Talagang naunawaan ni Yang Yio na ito ang pakinabang ng pagpasa sa Dan Tribulation. Isang kapigatian, isang pag-akyat sa langit. Ito rin ay isang malaking pagpapabuti. Alam niya kung gaano kahirap na pahusayin ang isang maliit na kaharian pagkatapos ng pagsasanay sa mahusay na mga panuntunan ng langit na Dao. Ngunit sa madaling salita, tiniis din niya ang matinding kapigatian ng banal na kulog. Bagaman ito ay isang pale tribulation, ang kapangyarihan nito ay hindi dapat maliitin. Buti na lang, 3 Thunder Tribulations lang. Kung may isang level pa, baka hindi na niya kayanin. Naramdaman ang mga pagbabago sa kanyang katawan pagkatapos mag-upgrade ng isang maliit na kaharian, si Yang Yio ay nasisiyahan pa rin. Huwag maliitin ang isang maliit na kaharian, ngunit ang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan ay higit sa doble ng 10 beses. Ang kapangyarihan ng kaluluwa, ang banal na punong-puno, at iba pa, ay napabuti lahat. Naturally, ito ay isang malaking lukso sa lakas. Matapos makapasok sa mundo ng mga Diyos, ito ay isang magandang simula. Ang kanyang layunin ay humakbang sa hidaw o mas mataas pa sa mundo ng mga Diyos. Sa improvement na ito, mas confident siya. Sumunod, tumayo si Yang Yio at tumingin sa pale furnace. Malaking tulong din ang banal na tableta sa Taishan Pale Furnace. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, ang furnace ng Divine Peel na ito ay gagawa ng malaking pagbabago sa mga taong nasa ilalim ng kanyang utos na sumusunod sa mga patakaran ng makalangit na paraan, at ang kabuuang lakas ng Yunmen Divine Realm ay lubos na mapapabuti. Pagtingin sa paligid, nakita ni Yang Yio si Xuantong at ang iba pa na nakakalat sa paligid, nagtakda ng mga paghihigpit, malinaw naman para protektahan siyang muli. Tuwang-tuwa siya sa eksenang ito. Nang bubuksan na sana niya ang furnace para kolektahin ang mga table tasks, hindi niya inaasahan na mawawala ang mga paghihigpit, at mabilis na nilapitan siya ni Xuantong at ng iba pa. Maraming aura ng Diyos ang lumalapit sa atin, ang unang pangungusap ni Xuantong ay napaka-solemn na. Natigilan si Yang Yio at tumingin sa malayo. Tamang-tama, nagkaroon ng kislap ng banal na liwanag. Nararamdaman ba ni Wanwan kung gaano karaming tao ang darating? Tanong ni Yang Yio kay Xionghuan. Lahat ng tao dito ay hindi kasing sensitive ni Xionghuan. Mayroon siyang talento sa kadugo, at pagkatapos lunukan ng Sheer God Tree, dapat siyang maging mas makapangyarihan. Sa lugar sa paligid ni Brother Yun, ang mga tao ay patuloy na lumalapit sa amin mula sa 1,000 metro hanggang sa mahigit 10 milya ang layo, hindi bababa sa 200 tao, sabi ni Xionghuan. Pinaikit ni Yang Yio ang kanyang mga mata, ngunit ang mga puwersang iyon sa God Realm. Dapat, ramdam ko ang aura ng 4 na pamilyang umalis noon. Sabi ni Xionghuan. Nag-isip si Xuantong at sinabi, maaaring labis na naapektuhan ang Diyos ng Peel disaster noon, na umakit sa lahat ng pangunahing puwersa sa Blood Forest. Ang halimuyak ng mga table tasks ay naanod kanina. Tila ang mga taong ito ay wala dito sa magandang dahilan. Naisip ito ni Yang Yio at tumango, 9 out of 10, lahat ay dapat maging handa para sa labanan. Sa God's domain, ang mga puwersang ito ay pawang mga lobo. Ngayon ay tila tinatrato nila tayo bilang mga tupa. Dito, sabi ni Duan Xingang. Tumangala si Yang Yio at nakita ang mga tao 1,000 metro ang layo. Ang unang wave na lumitaw ay si Julie Xuanyang, ang young master ng Julie tribe. Pagkatapos ay sunod-sunod na lumitaw ang 33 langit na palasyo, ang Ghost at God Realm, at ang Shenlong clan. Pagkatapos, sunod-sunod na kumikislap ang mga banal na ilaw sa mga nakapalibot na lugar. Sila ay ang Chiyu clan, ang sinaunang Witch clan, ang 5 elemento ng pamilya ng Heaven clan, at ang iba pang 3 pamilya ng 4 na pangunahing panlabas na paraan. Ngayon ang 14 na pangunahing puwersa ay nagtipon. Ang pamilya G ay hindi dumating sa oras na ito, kung hindi, ito ay 15 pangunahing puwersa. Isa-isang lumitaw ang mga puwersa at pinalibutan si Yang Yio at ang iba pa. Ngunit lahat sila ay nanatiling 1,000 metro ang layo sa tacit understanding. Ang nakita niya ay ang Supreme Peel Furnace sa tabi ni Yang Yian. Napansin ni Yang Yian ang mga titig ng mga taong ito at bumantong hininga sa kanyang puso.
Talagang naakit sila sa Pill Calamity. Masama ang tingin nito. Mula sa hitsura ng mga taong ito, nakita ni Yang Yian ang hitsura ng isang gutom na lobo na amoy dugo. Hindi niya inaasahan na ang isang Pill Calamity o isang Furnace of Pill ay makakaakit ng lahat ng puwersang papasok sa God's Domain. Pero depende din kung gusto nilang agawin ang mga table tasks. Sa sandaling ito, nagsalita ang unang tao. Yang Yian, nawala ang Shira God Tree, muling lumitaw ang babaeng katabi mo, at may kakaibang phenomenon sa langit. Hindi ba dapat bigyan mo kami ng paliwanag? Ang boses ni Julie Xuanyang ay umalingaw sa buong mundo. Ipaliwanag ang iyong tiyuhin, ako mismo ang gumawa ng elixir, at ang kakaibang phenomenon sa langit ay ang elixir tribulation lamang. Paano mo hindi ito makikita ng iyong mga bulag na mata? Direktang nagmura si Yang Yian. Ano ang masasabi mo? Nagtulungan na tayo noon pa, at sa batayan na ito, mukhang nakakuha ka ng kayamanan. Ano man ang sabihin mo ngayon, dapat mong bigyan ako ng bahagi ng Tribong Julie, kung hindi ay hindi susuko ang Young Master na ito. Alam na tanong ni Julie Xuanyang at nagsimulang makipagtalo. Paanong hindi niya malalaman na ito ay ang Elixir Tribulation? Pero gusto lang niyang magkaroon ng kaati. May kumpiyansa siyang magsalita dahil nakita ni Julie Xuanyang na dumating ang lahat ng puwersa matapos marinig ang balita. Sa kasong ito, halos hindi magkaroon ng anumang kalamangan si Yang Yian. Ito ay hindi tulad ng maraming puwersa sa God Realm na nagsaanib puwersa upang magnakaw ng mga kayamanan. Oo, dahil may kayamanan, lahat tayo ay miyembro ng Avenue Hall, kaya dapat tayong sumulong at umatras ng sama-sama, at dapat din nating ibahagi ang kaligayahan. Yang Shenzhen, mangyaring ilabas ang elixir, tingnan natin ito. Nagsalita din si Zongsha mula sa Ghost Realm, ngunit nangangahulugan din ito na makakahanap siya ng dahilan para akusahan ang isang tao ng isang krimen. Dahil may kayamanan si Lord Yang, magandang buksan ang Pagan para makita natin. Oo, dapat nga, titingnan lang natin. Ang susunod na taong nagsalita ay ang taong mula sa 5 elementong pamilya ng Celestial Clan. Bagamat hindi nagsasalita ang ibang puwersa, lahat sila ay tila may parehong kahulugan. Titingnan daw nila, pero ang totoo ay naghahanda silang magnakaw. Tumawa ng malakas si Yang Yiu, wala ka talagang kahihiyan. Well, kung gusto mo itong makita, pumunta ka lang. Sa sandaling matapos siyang magsalita, kumislap ang hangin at mga pakpak ng ulap sa likod ni Yang Yiu, at agad na nabuksan ang Sea of Clouds domain. Sa kanya bilang sentro, mabilis na nabuo ang mundo ng mga ulap at ambon na may saklaw na 10,000 metro. Ang kagubatan ng dugo ay orihinal na nakahiwalay sa banal na kamalayan, at lahat ay nakamasid lamang sa kanilang paningin. Nablock din ang tanawin ng Sea of Clouds domain ni Yang Yiu. Walang malinaw na makikita. Dahil lahat ng tao ay nagpunta dito dahil sa balita, natural na hindi tayo maaaring maglakbay ng walang kabuluhan, tama. Tayo'y lampasan ang hamog na ito at tingnan ang tableta ni Yang Yiu. Gaya ng dapat. Harang lang yan, basagin natin. Walang nakakaalam kung sino ang sumisigaw sa malayo, at agad-agad maraming tao ang nag-echo at sinimulang sirain ang Sea of Clouds domain ni Yang Yiu. Para sa kanila, ang mga patakaran ng langit ay talagang may kaunting epekto. Kailangan lang nilang buksan ang Rules Aura. Sa napakaraming malalakas na tao na nagtutulungan, hindi malaking bagay na basagin ang dagat ng mga ulap. Bilang tugon, pumunta sila kay Yang Yiu, naghahanda na looban siya. Kabanata 2942, layunin na patayin si Julie Xuanyang. Sa dagat ng mga ulap, agad na binuksan ni Yang Yiu ang Pill Furnace, at biglang tumaas ang mga sinag ng liwanag. Mahina niyang sigaw at sinimulang kolektahin ang mga table tasks. 3 prutas ng Shira ang ginamit bilang pangunahing sangkap upang pinuhin ang tunay na 36 na Divine Pill. Alam ni Yang Yiu na ang mga puwersang ito ay direktang mananakawan sa ilalim ng sulsol ng Tribong Julie. Siyempre, hindi pagnanakaw ang punto ay ang patayin ng mga tao sa kanyang Yunmen Divine Realm para pahiniin ang kanilang lakas. Isa para sa bawat tao, pagkatapos uminom nito, gamitin ang tableta para diretsyong lumabas. Ang mga bastos na ito ay tila sadyang pinapahina ang ating puwersa. Oo, patayin. Ikinumpas ni Yang Yiu ang kanyang kamay at lahat ay may ekstrang divine pill sa kanilang mga kamay, upang ang lahat ay makainom nito ayon sa sitwasyon at maghanda na magmadaling lumabas. Nakikita niya na ngayon, ang mga puwersang ito ay maaaring sulsolan ng Tribong Julie at iba pang puwersa, at talagang papatayin at mananakawan sila ng hayagan. Daan-daang makapangyarihang tao ng mga panuntunan ng Heavenly Dao at 14 na nangungunang puwersa sa God Realm ang nakapalibot sa kanyang Yunmen Divine Realm. Ang bilang ng mga tao ay talagang hindi sapat upang punan ang mga puwang sa kanilang mga ngipin. Bagamat napabuti niya ang isang maliit na kaharian, hindi pa rin niya kayang harapin ang napakaraming malalakas na lalaki. Siyempre, maaaring hindi kumilos ang ilang puwersa, ngunit tiyak na gagawa sila ng isang bagay upang makinabang sa kaguluhan. Walang ganoong bagay bilang kabaitan sa mga puwersang ito sa God Realm. Iisa lang ang layunin ng lahat ng puwersa para makapasok sa God's Domain, nagalugarin at maghanap ng mga kayamanan at pagbutihin ang kanilang lakas.
Ngayong napino na niya ang isang furnace ng elixir at nag-trigger ng pill disaster, maaaring isipin ng sinumang hindi tanga na ang furnace ng elixir na ito ay dapat na pambihira. Bukod dito, ang malakas na halimuyak na panggamot ay naanod, at ang mga interesado ay malamang na natanto ang halaga ng elixir. Sa kasong ito ay isang kasinungalingan na hindi matukso, kung hindi ito makakaakit ng higit sa 10 puwersa ng sabay-sabay. Ayaw ipakita ni Yang Yian ang kanyang kakayahan. Sa sitwasyong ito, maaari lamang niyang piliin na umatras. Ayaw niyang mawala ang yaman niya rito. Binigyan niya ang lahat ng tableta para subukan ito. Mas mabuti kung mapapabuti nito ang kanilang lakas. Kahit na hindi nito mapahusay ang kanilang lakas at madagdagan ang kanilang mana, mabuti pang tumakas. Sa sandaling ito, naramdaman na ng kanyang dagat ng mga ulap na maraming malalakas na lalaki ang naglabas ng aura ng mga alituntunin at nagsimulang iwaksi ang kanyang dagat ng mga ulap at lumapit sa kanila. Matandang buwan, kayong tatlo ang manguna sa lahat na magmadaling lumabas at pumunta mula sa hilaga. Nakita ni Yang Yiyu na ang mga tao ng Shenlong ay naroon sa hilaga. Pupusta rin siya na hindi siya sasalakayin ng mga taga Shenlong, dahil noong nag-uudyok ang mga taong iyon ngayon, hindi nagsasalita si Shenlong Yuming, at noong sinusubukan niyang kunin ang Shira Fruit noon, iniligtas siya ni Shenlong Yuming ng may mabuting kalooban. Kaya bet niya na kapag sumugod siya, hindi mahihirapan ang mga taga Shenlong. Diyos naman, huwag kang mag-alala, gusto naming umalis, at hindi sila maaaring manatili. Sabi ni Duan Xingang. Wanwan, ituro mo sa lahat ang daan. Sinabi rin ni Yang Yiyu kay Xiong Huan, dahil malakas ang pangunawa ni Xiong Huan sa kagubatan ng dugo, at ito ay naging mas talamak pagkatapos niyang lumunin ang Shira God Tree. Okay, kuya yun. Sagot ni Xiong Huan. Makinig ang lahat, ang pangunahing bagay ay ang magmadaling umalis sa kanilang pagkubkob, at huwag lumaban, ngunit sinumang hamarang dito ay papatayin ng walang awa. Iniutos ni Yang Yiyu ang pagpatay. Yes, sabay-sabay na sabi ng lahat. Singilin. Ikanaway ni Yang Yiyu ang kanyang kamay, at si Duan Xingang at ang mag-asawang Yin Yang King Kong ay nanguna at sumugod sa hilaga. Sa isang iglap, lahat ay nagmadaling lumabas. Ngunit hindi sumunod si Yang Yiyu, at lumiko sa timog. Ang kanyang target ay si Julie Xuanyang, ang young master ng Julie tribe. Ang yabang talaga ng batang ito. Paulit-ulit niya siyang ginugulo, at talagang iniisip niya na hindi ako mangangahas na patayin ka. Sa pagkakataong ito, sabay nating ayusin ang bago at lumang account. Mula noong siya ay isang junior sister hanggang sa oras na pinilit niya si Li Shu na mawala ang kanyang posisyon bilang master ng Avenue Hall, siya ay naging isang hindi mapagkakasunduang mortal na kaaway sa tribong Julie. Hindi nakakagulat na si Julie Xuanyang ay naghahanap ng gulo sa kanya. Noong huling pagkakataon sa pamilya Ji, siya ay nasugatan at hindi nakipag-away kay Julie Xuanyang, at hiniling sa Diyosa ng kulay na patayin si Julie Xuanyang. Hindi niya kayang i-bully ang nakababatang henerasyon. Ngayong napapaligiran na siya ng mga puwersang ito, hinala niya na si Julie Xuanyang ang nag-udyok nito. Pinipigilan niyang ang pagsiklab ng galit sa kanyang puso, at sa sandaling ito ay sinamantala niya ang kaguluhan upang makilala si Julie Xuanyang, ang young master ng tribong Julie. Hayaang pumunta sa hilaga si Lao Duan at ang iba pa. Kung hindi sila pipigilan ni Shenlong, walang magiging problema sa pagmamadali. Siyempre, kahit pinigilan sila, nandyan sina Lao Duan at ang mag-asawang Yin Yang King Kong kasama pa si Xiong Huan, at ang magic pill na kagagaling lang niya. Hindi sila mapipigilan. Hanggat hindi sila nag-aaway, walang problema sa pagmamadali. Hindi siya nag-aalala kung bakit siya nakipagsapalaran upang makahanap ng gulo kay Julie Xuanyang. Natural, ang batang ito ay may mga ideya tungkol sa nakababatang kapatid na babae, at ang mga hinaing sa tribo ng Julie ay hindi malulutas, kaya hindi siya natatakot na masaktan siya. Mayroon ding layunin ng pagtatatag ng prestihiyo. Kung mapatay si Julie Xuanyang, maaari din itong ituring na isang hadlang sa iba pang puwersa sa mundo ng mga Diyos. Dapat mong malaman na si Julie Xuanyang ay isa ring malakas na tao sa ikalimang antas ng Heavenly Dao. Pinagbuti niya ang kanyang paglilinang at naabot ang ika-4 na antas ng Heavenly Dao. Siya ay mas kumpiyansa laban sa ikalimang antas ng malakas. Ang pagpatay sa isang Julie Xuanyang ay talagang hindi mahirap. Siyempre, ito lang ang self-confidence sa puso ni Yang. Kung kaya niyang patayin si Julie Xuanyang ay malalaman pagkatapos ng laban. Ayon sa investigasyon ni Zuan Tong, hindi dapat maliitin ang tribong Julie. Ito ang unang puwersa sa Avenue Hall. Kung hindi, ang tribong Julie ay hindi palaging ang pinuno ng Avenue Hall. Ang pamilya Ji ay lalong walang kahihiyan na gamitin ang nakatatandang kapatid na babae para pakasalan ang tribong Julie. Mula sa dalawang aspetong ito, hindi dapat maliitin ang tribong Julie. Pero ano? Dahil kinaiinisan na siya ng mga tao ng kanyang Julie tribe, patayin na lang siya. Alam na alam ni Yang Yiyu na hindi siya pakakawalan ng kalaban dahil lang sa nagpakita siya ng kahinaan at inamin ang kanyang kahinaan, ngunit kadalasan ay nagiging mas agresibo. Sa halip, tutugan siya ng kulog at kidlat upang pigilan ang kalaban, upang hindi sila manggahas na kumilos ng padalos-dalos o aminin man lamang ang kanilang kahinaan. Iniisip ito sa kanyang puso, si Yang Yiyu ay nagpakita mismo sa harap ng tribong Julie.
Kasabay nito, isang dagandong ang tumunog at yumanig ang langit. Ito ay ang kanyang dagat ng mga ulap na nagkalat. Normal lang na magkalat ang dagat ng mga ulap nang kumilos ang daan-daang tao. Nang mawala ang dagat ng mga ulap, nagpakita si Yang Yio sa harap ng Tribong Julie. Nandito si Yang Yio, patayin mo siya. Nakita ito ni Julie Xuanyang at nag-order kaagad. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumitaw talaga ang batang ito sa harap ng mga amo ng kanilang Tribong Julie. Ngumisi si Julie Xuanyang sa kanyang puso at direktang nagutos. Sa mga family masters na dinala niya sa pagkakataong ito, mayroong 5 master ng ika-5 antas ng Heavenly Dao Rules, at ang iba ay higit sa 10 tao sa ika-4 na antas ng Heavenly Dao Rules, at higit sa 10 tao sa ika-3 antas, na siyang pinakamababang antas ng cultivation. Matagal na niyang gustong patayin si Yang Yio. Ngayon na ang tamang oras para patayin siya at kunin ang kanyang elixir. Bukod pa rito, may iba pang puwersa na napupuot kay Yang Yio, at maraming tao ang dumating upang pagnanasa sa kanyang elixir. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, madali para sa lahat ng pangunahing puwersa na patayin siya, si Yang Yio. Haha, hindi sigurado kung sino ang papatay kanino. Ngumisi si Yang Yio at direktang kumilos. Karamihan sa mga taong Julie sa kanyang harapan ay nasa ika-3 antas ng Heavenly Dao, na para sa kanya ay parang lobo sa mga tupa. Puff! Ah! Ang makukulay na kaliskis ng dragon ay direktang hinimok, at habang lumalangoy ang kanyang katawan, naglunsad si Yang Yio ng massacre laban sa mga taong Julie sa ika-3 antas ng Heavenly Dao. Kabanata 2943 Julie Yuanqi Fan. Kaharap si Yang Yian, nakatatapos pa lang makapasok sa ika-4 na antas ng Heavenly Dao Rules, ang ika-3 antas ng Heavenly Daos ng Julie Tribe ay mahina. Kahit na noong siya ay nasa ika-3 antas ng Heavenly Dao, maaaring patayin ni Yang Yian ang ika-4 na antas ng Heavenly Dao sa ilang segundo at labanan ang ika-5 antas, hindi pa banggitin na siya ay pumasok na ngayon sa ika-4 na antas ng Heavenly Dao. Sa kasong ito, siya ay talagang isang lobo sa mga tupa, pumatay ng isang tao sa isang iglap. Sa isang kisap mata, pinatay ni Yang Yian ang 8 Heavenly Daos ng Tribong Julie. Sa kanila, 6 ang nasa ika-3 antas ng Heavenly Dao at 2 ang nasa ika-4 na antas. Noon lamang niya nakatagpo ang ika-5 antas ng Heavenly Dao ng Tribong Julie. Ah! Yang Yian, hiwain kita. Pinanood ni Julie Xuanyang si Yang Yian na pinatay ang 8 Heavenly Dao Rules ng Julie Tribe sa isang iglap, dumudugo ang kanyang puso, at umungal siya. Huwag kang mag-alala, hindi ka rin makakatakas. Kaharap ni Yang Yian ang 2 miyembro ng tribo ng Julie sa ika-5 antas ng Heavenly Dao Rules ng sabay-sabay, at nagawa niyang magbigay ng puwang para sa verbal confrontation kay Julie Xuanyang. Patayin siya, patayin siya. Namumula ang mga mata ni Julie Xuanyang. Ang pangalan ng Heavenly Dao Rules, 6 sa kanila ay nasa ika-3 antas, at 2 ay nasa ika-4 na antas. Gaano karaming oras at mapagkukunan ang kinakailangan para sa kanyang Tribong Julie upang linangin ang mga ito? Ang pagkawala ng isa ay isang hindi katanggap-tanggap na sakit ng pagtulo ng dugo. Sa isang kisap mata, napatay ni Yang Yio ang 8 sa kanila. Talagang kumirot ang puso ni Julie Xuanyang. Sa dagandong, nabaliw si Julie Xuanyang. Isang banal na liwanag ang kumislap sa kanyang kamay, at isang bagay ang lumitaw. Ang bagay na ito ay kumikislap ng pilak, ngunit ito ay tila isang banana fan. Kasabay nito, naramdaman ni Yang Yio ang isang pamilyar na hininga, nakatumbas ng hininga ng madilim na panuntunan sa kanyang kamay. Ang kanyang tumalon ang mga talukap ng mata. Ito ay hindi karaniwan. Walang alinlangan na ang fan sa kamay ni Julie Xuanyang ay naglalaman ng pinakamalakas na kapangyarihan ng chi ng mga panuntunan. Kung ano ang katangian nito, hindi pa rin alam. Ang hangin ng Yuanqi, mamatay. Agad na pumunta si Julie Xuanyang sa harapan ni Yang Yio, umungal, at itinaas ang kanyang kamay at inihampas ito sa kanya. Kasabay nito, ang mga malalakas na tribo ng Julie na kumukubkob sa kanya ay umatras sa lihim na pagkakaunawaan. Whoosh! Isang malakas na hangin ang bumangon mula sa kung saan. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay alam na ni Yang Yio kung ano ang katangian ng tiwala sa sarili sa kamay ni Julie Xuanyang. Ito ay ang lakas ng hangin chi. Ang anumang puwersa ng chi ay hindi dapat maliitin. Ang mga talukap ng mata ni Yang Yio ay biglang kumaibot, at tinawag niya ang Chaos Bell ng walang pag-aalinlangan, at pagkatapos ay idiniin ito sa kanyang sarili. Boom! Umalangaw-ngaw ang Chaos Bell sa buong lugar, at damaloy ang gintong liwanag at makikinang na mga inscription. Kasabay nito, nakita rin niya na pagkatapos iwinagayway ni Julie Xuanyang ang pilak na pamaypay sa kanyang kamay, isang malaulap na hangin ang lumipad palabas at dumiretso sa kanya, at bumagsak sa kanya sa isang kisap mata. O nahulog ito sa Chaos Bell. Pagkatapos ay tumunog ng malakas ang kampana. Nakaramdam ng lamig si Yang Yio sa Chaos Bell. Maya-maya, nakita niya ang hindi mabilang na siksik at manipis na agos ng hangin na parang mga sinulid na nahuhulog sa Chaos Bell. Sa isang iglap, ang mga inscription sa kanyang Chaos Bell ay nawala. Boom! Nayanig ang kaguluhan. Naramdaman ni Yang Yian ang kapangyarihan ng pag-ataking ito, na hindi bababa sa anumang buong lakas na pag-atake ng sinumang malakas na tao sa antas 5 ng panuntunan ng langit na Dao. Kaya lang, sinira nito ang depensa ng kanyang Chaos Bell.
Sa kabutihang palad, ang Chaos Bell ay hindi isang ordinaryong bagay at nilabanan ito. But then, bago pa siya makapag-react, muling iwinagayway ni Julie Xuanyang ang pamaypay sa kanyang kamay at sumigaw, Yuang Qi Storm. Pumutok muli ang kamay ni Julie Xuanyang na may makikinang na silver light. Hindi tulad ng dati, mas malakas pa ang hininga sa pagkakataong ito. Huhuhuho. Lumakas ang tunog ng hangin, ngunit parang malakas na hangin. Nakita ni Yang Yian ang pilak na ilaw sa bentilador ni Julie Xuanyang na bumuo ng isang maliit na ipoypo, ngunit pagkalabas nito sa bentilador, ito ay lumaki at lumaki. Ito ay talagang bamuka laban sa hangin. Sa isang kisap mata, ito ay naging isang malaking puyo ng bagyo na may daan-daang metro at tinangay. Ang kapangyarihan ay higit sa 10 beses na mas malakas kaysa sa nakaraang pag-atake. Sa pagkakataong ito, medyo natakot si Yang Yian sa Chaos Bell. Hindi niya inaasahan na ang pamaypay na nasa kamay ni Julie Xuanyang ay sobrang pambihira. Kapag ito ay pinaypayan, ang bawat suntok ay mas malakas kaysa sa huli. Ang kapangyarihan ng wind attribute na Qi, ang kapangyarihan ng pinakamaraming panuntunan, ay hindi dapat maliitin. Bago pa siya makapag-isip ng sobra, umungal si Yang Yiu, at bumagsak ang lahat ng kanyang lakas, hinihimok ang Chaos Bell ng buong lakas, ang kapangyarihan ng kanyang laman, ang kapangyarihan ng kanyang banal na kapangyarihan at ang kapangyarihan ng Dao Tree. Dong dong dong. Ang Chaos Bell ay patuloy na tumunog, isa-isa, bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli. 9 na beses sa isang hilera. Sa tuwing tumutunog ito, may nakasulat na King Kong sa ibabaw ng Chaos Bell. 9 na inscription ng gininto ang liwanag ang sumambulat pagkatapos ng 9 na singsing. Ang mga bilog ng kapangyarihan ng inscription ay Dam Alloy, na bumubuo ng pinakamalaking depensa. Sa pagkakataong ito ay sumambulat siya ng buong lakas. Sa pagharap sa malakas na puwersa ng pag-atake ni Julie Xuanyang, si Yang Yiu ay hindi nang ahas na baliwalain ito. Sobra talaga ang alam niya tungkol sa kapangyarihan ni Qi. Boom! Isang nakagigimbal na tunog ang umalingaw-ngaw sa kalangitan. Sa wakas, ang malaking bagyo ni Julie Xuanyang ay tumama sa Chaos Bell ni Yang Yiu. Ang bukid ay maliwanag na may pilak na liwanag. Ang Chaos Bell ni Yang Yiu ay kumikislap lamang ng gintong liwanag. Mula sa labas, tila tuluyang nilamon si Yang Yiu ng napakalaking bagyong ibinato ni Julie Xuanyang. Sa sandaling ito, ang mga tao mula sa lahat ng pangunahing puwersa sa malayo ay nanunood. May nagsabi, malamang tapos na si Yang Yiu. Hawak ni Julie Xuanyang ang kayamanan ng Julie Clan, ang Julie Yuang Qi Fan. Sa isang pamaypay, tumataas ang hangin, bumubunot ng sutla at kakons, at walang tumutubo na damo saan man ito dumaan. Maaaring hadlangan ni Yang Yiu ang unang suntok, na pambihira. Ngunit ang pangalawang fan ay isang Yuang Qi Storm, na nagdadala ng hangin ng lupa sa pagitan ng langit at lupa. Kahit na ang isang malakas na tao sa ikalimang antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao ay magiging abo kung siya ay nilamon ng bagyo. Maaaring hindi iyon ang kaso. Ang sinaunang kampana sa kamay ni Yang Yiu ay hindi isang ordinaryong bagay. Maaari nitong harangan ang unang suntok, at ang pangalawang suntok ay maaari ding posible. Haha, kahit na harangin ni Yang Yiu ang pangalawang suntok, malubha siyang masasaktan kung hindi siya mamamatay. Si Julie Xuanyang ay nasa ikalimang antas ng Heavenly Dao. Bukod dito, balibalita na ang Julie Yuang Qi Fan ay may pangatlong suntok na mas nakakatakot. Kahit na ang mga tao ng Julie Clan ang pangatlong glowing power ay bihirang gumamit ng transform na heavenly na kapangyarihan ng Yuang Qi. Nang hangin Qi sa isang bentilador, kahit isang maliit na mundo ay magiging kawalang halaga sa pagkakataong ito. Mabuti na lang at namatay ang bata. Talagang taong hindi nilalaro ang mga patakaran. Sa kabilang panig, pinangunahan ni Zuan Tong ang kanyang mga tauhan na sumugod palabas. Oo naman, maliban sa mga tao mula sa 33 Heavens Palace na huminto sa kanila saglit, hindi sila pinigilan ng mga tao mula sa Shenlong Clan. Matapos patayin ang ilang tao mula sa 33 Heavens Palace, matagumpay silang nakatakas mula sa pagkubkob ng maraming puwersa. Ngunit sa oras na ito, nakita rin nila si Yang Yiu na nilamon ng Storm Vortex ni Julie Xuanyang. Diyos! Lahat ay balisa. Sila. Gustong bumalik. Ngunit sila ay pinigilan ni Xuanyang King Kong at sinabing, huwag maging impulsive. Hiniling ng Panginoong Diyos na magmadali kaming lumabas. Huwag mag-alala, hindi kayang panatilihin ni Julie Xuanyang ang Panginoong Diyos. Zuan Tong. Napatigil din matapos itong marinig at tumingin sa paligid. Sa sandaling ito, nakita ng lahat si Yang Yiu na nilamon ng Storm Vortex ng Julie Xuanyang. Nakita lang nila ang malaki at nakasisilaw na Silver Storm at hindi nila nakita ang Chaos Bell ni Yang Yiu. Nag-alala ang lahat. Ngunit alam ng lahat ang tungkol kay Yang Yiu. Ang Panginoong Diyos ay hindi isang walang ingat na tao. Maghintay at tingnan, hindi ko alam kung paano lalabas ang pag-ataking ito. Kabanata 2944 na isang mahiwagang pagtagumpay. Ang dahilan kung bakit siya hinarang ni Xuanyang King Kong ay dahil alam niya na ang mga pamamaraan ni Yang Yiu ay higit pa sa ito. Sinabi ni Julie Xuanyang na ang pagsira sa kalangitan ay ang ikalimang antas lamang ng paglilinang sa mga panuntunan ng langit na Dao. Sa isip ni Xuanyang King Kong, hanggat hindi umabot sa antas ng hidaw ang kalaban, talagang mahirap ibagsak si Yang Yiu.
Kahit na nasa kamay ni Julie Xuanyang ang Julie Yuan Qifan, ang kayamanan ng tribong Julie, hindi ito gagana. Ang makapangyarihang kayamanan ng mahiwagang sandata ay nakasalalay din sa kung sino ang humahawak nito upang gamitin ang dakilang kapangyarihan nito. Hindi pa nararating ni Julie Xuanyang ang kaharian ng Hidaw. Kaya naman, naisip ni Chunyang King Kong na hindi ganoon kadaling ibagsak si Yang Yiyo, kaya sinabi niya sa lahat na huwag kumilos ng padalos-dalos at maghintay at tingnan. Hindi naging madali ang pagtakas sa pagkubkob. Kung babalik siya, mahirap sabihin kung ano ang magiging resulta. Si Yang Yiyo ay nagpunta sa tribong Julie nang nakapag-iisa, malinaw naman upang pukawin ang tribong Julie. Dahil ito ay isang provocation, dapat ay mayroon siyang plano sa isip bago bumalik, kung hindi, ayon sa pangunawa ni Chunyang King Kong kay Yang Yiyo, hindi siya kailanman magsasapanganib. Lahat pinuhin ang mga banal na tabletas at maging handa na suportahan ang Diyos anumang oras. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Zuan Tong. Ang mga divine pills na ibinigay sa kanila ni Yang Yiyo ay para sa emergency na paggamit. Bagamat hindi nila alam ang bisa ng mga divine pill na pininom ni Yang Yiyo, ligtas na uminom ng mga divine pill at magsanay ng hiwalay. Ngunit sa oras na ito, wala silang masyadong pakialam. Diretso natin silang pinuhin. Kung sakaling magkaroon ng anumang pagbabago sa panig ng Diyos Yang Yiyo, lahat ay maaaring suportahan siya. Subukan din ang bisa ng mga banal na tabletas. Ang mga banal na tabletas na maaaring mag-trigger ng sakuna ng tableta ay hindi dapat pangkaraniwan. Matapos marinig ang mga salita ni Zuan Tong, lahat ay nilunok ang mga banal na tabletas ng walang pag-aalinlangan at nagsimulang pinuhin ang mga ito sa mismong lugar. Sa oras na ito, walang puwersang humahabol sa kanila, at mayroong hindi bababa sa tatlong makapangyarihang tao sa ikalimang antas ng Heavenly Daw sa kanila, kaya hindi sila natatakot sa anuman. Alam din nila na may katuturan ang sinabi ni Zuan Tong. Isa-isa nilang nilamon ang mga divine pill at sinimulang pinuhin ang mga ito. Hindi nagtagal, isang himala ang nangyari. Boom! Boom boom boom! Sunod-sunod na dagandong ang tumunog. Ngunit ito ay ang dagandong na nanggaling sa katawan ng bawat isa. Kasabay nito ay sinabayan pa ng pagbagso ng malakas na hininga. Ito ang pagpapakita ng isang pambihirang tagumpay sa paglilinang. Hahaha, nalagpasan ko, nasira ko. Tumawa ng malakas si Chuan Tian. Uminom siya ng magic pill at pumasok sa ikalawang antas ng Heavenly Dao Rules. Nakasira din ako. Ako rin. Lahat ay may ngiti sa kanilang mukha. Ang mga nasasakupan ni Yang Yian, bawat isa sa kanila ay may iba't ibang mga talento at kanilang sariling mga kondisyon sa paglilinang, at may iba't ibang antas ng mga tagumpay. Ang ilan ay bumasag sa isang maliit na kaharian, ang ilan ay sumisira sa dalawang maliliit na kaharian ng magkasunod, at ang pinakamakapangyarihan ay tumalon ng tatlong maliliit na kaharian ng sabay-sabay. Halimbawa, nakapasok si Lola Xiaoho sa tatlong maliliit na kaharian sa isang hininga, at ang kanyang antas ng paglilinang ay direktang umabot sa ikaapat na antas mula sa unang antas ng mga panuntunan ng langit na Dao, na nakakatakot. Ang unang antas ay pumasok sa pangalawa, pangatlo, at maging sa ikaapat na antas, na isang pangkat na may malaking potensyal. Ang orihinal na ikalawang antas ng Heavenly Dao Rules ay pumasok sa ikatlong antas ng TIC, na normal. Ang nakaraang ikatlong antas ng paglilinang ay sumulong din. 4 na tao lamang ang hindi nakalusot, ngunit narating din nila ang rurok o ang kritikal na punto ng kaharian. Halimbawa, ang mag-asawang Yin Yang King Kong, sila na ang ikalimang major perfection ng Heavenly Dao. Matapos uminom ng magic pill, nasa great perfection stage pa sila, ngunit naabot nila ang kritikal na punto ng limitasyon. Kung gumawa sila ng isa pang hakbang pasulong, sila ay magiging kasuwato ng Dao. Hindi ganoon kadaling makamit ang Dao. Gayunpaman, pagkatapos uminom ng elixir sa pagkakataong ito, tuwang-tuwa ang mag-asawa, na parabang nahawakan na nila ang threshold ng Dao na matagal na nilang inaasam. Si Duan Xingang ay orihinal na isang hakbang sa likod ng mag-asawang Yin Yang King Kong, ngunit sa pagkakataong ito ay kinuha niya ang elixir at pumasok sa ikalimang antas ng Heavenly Dao Perfection, na isa ring malaking hakbang pasulong. Sila lang mismo ang nakakaalam kung gaano kahirap pahusayin ang antas ng Heavenly Dao Rules. Sa kabilang banda, hindi gaanong nagbago si Xiong Huan, ngunit tanging ang kanyang ama na si Xiong Yutian ang nakakaramdam na ang dugo ng kanyang anak na si Xiong Huan ay lumakas. Siyempre, pumasok si Xiong Yutian sa ikaapat na antas. Pinigilan pa rin siya ng matandang karibal na si Shenmue Patriarch at matagumpay na umaban sa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules. Si Xuan Tong ay sumulong sa ikalimang antas. Hindi pa banggitin ng iba pa, ang koponan ni Yang Yiyo sa wakas ay nagkaroon ng 3 pang mga strongman ng Heavenly Dao Rules 5th level. Sila ang makapangyarihang mag-asawang Yin Yang King Kong, sina Duan Xingang, Xiong Huan, Xuan Tong at Shenmue Patriarch. Ang iba naman, wala ng pang-4, pangatlo at pangalawang antas. Anyway, walang tao sa first level. Walang inaasahan na ang kapangyarihan ng elixir na dinalisayin ni Yang Yiyo sa pagkakataong ito ay magiging napakahimala, isa lamang itong himala. Pero malaki ang impact ng eksenang nangyari dito. Ang mga tao mula sa lahat ng pangunahing puwersa sa malayo ay naalarma lahat. Sa ilalim ng tingin ng isang pares ng mga mata, ang mga tao sa Cloud Gate Divine Realm ay nagsagawa ng isang himala ng sama-samang tagumpay. Ito
Hindi pagmamalabos na tawagin itong himala. Anong nangyari? Lahat sila ay matalino at walang kamatayan, at mabilis nilang napagtanto na maaaring may kaugnayan ito sa elixir na pinuno ni Yang Yiyo. Ngayon ang mga puwersa na orihinal na inihanda upang panuurin ang kaguluhan ay hindi nakalmado. Itinuon muli ng lahat ang kanilang mga tingin kay Yang Yiyo. Siyempre, si Yang Yiyo ay binalot pa rin ng bagyo ng Julie Xuanyang at wala siyang makita. Inisip ng mga taong ito na kung makakaligtas si Yang Yiyo sa pagkakataong ito, tiyak na magkakaroon sila ng bahagi ng mga samsam. Anong uri ng mahiwagang elixir ang maaaring gumawa ng mga taong iyon sa Yunmen Divine Realm na sama-samang makalusot sa kanilang cultivation? Sa pag-iisip nito, nagsimulang palibutan ng mga pangunahing puwersa sina Yang Yiyo at Julie Xuanyang. Sa huli, 3 puwersa lamang ang hindi gumagalaw, ang isa ay ang Shenlong Clan, ang pangalawa ay ang sinaunang Witch Clan, at ang pangatlo ay ang Northern Demon God Domain, isa sa 4 na pangunahing panlabas na sekta. Hindi gumagalaw ang 3 ito. Pinalibutan sila ng iba pang puwersa. Sa gilid ng Shenlong Clan, isang miyembro ng clan ang nagtanong kay Shenlong Yuming, hindi ba tayo pupunta doon, Clan Elder? Haha, bakit pumunta doon? Sa tingin mo ba ay ganoon ka-simple si Yang Yiyo? Tingnan natin kung ano ang lumitaw sa bagyo. Ngumisi si Shenlong Yuming. Pagkarinig nito ay tumingin sa paligid ang nasasakupan. Sa unang tingin, wala. Pero dahil sinabi ng matanda, dapat may dahilan. Muli siyang tumingin ng mabuti, at sa susunod na sandali ay nakita niya ang isang tipak ng itim na gas na lumilitaw sa bagyo. Nang mapansin ni Zuantong at ng iba pa na ang mga pangunahing puwersa ay nakapaligid kina Yang Yiyo at Julie Xuanyang, sa wakas ay nawala si Zuantong sa kanyang katahimikan. Bukod pa rito, tiwala siya na kagagaling pa lang ng kanyang cultivation, kaya sinabi niya, lahat, humanda kayong maningil. Ngunit sa oras na ito, sinabi ni Duan Xingang, siguro hindi na kailangan. Tingnan mo, may kadiliman sa bagyo. Matapos pakinggan ang mga salita ni Duan Xingang, tumingin ang lahat at nakitang mayroon talagang itim na gas na lumalabas mula sa bagyo. Sa isang kisap mata, ang itim na gas ay kumalat ng malakas, at pinawi ang bagyo ni Julie Xuanyang sa isang iglap. Sa isang iglap, ang kadiliman ay bumalot sa isang radius ng libu-libong metro, na sumasakop sa lahat ng mga tao ng Tribong Julie, kabilang si Julie Xuanyang, at maging ang ilang mga tao mula sa mga puwersa na sumugod lamang upang sumali sa kasiyahan ay agad na nabalot ng kadiliman. Pagkatapos, kahabag-habag na iyak. Narinig sa dilim. Kabanata 2945 Heavenly Dao 5th Level Freak Talent. Matapos sumiklab ang kadiliman, ang ilang puwersa na may maruming intensyon ay umatras ng daan-daang metro ang layo mula sa kadiliman, dahil naramdaman ng lahat ang malakas na madilim na enerhiya, na pambihira. Bago nila naintindihan ang nangyayari, narinig nila ang galit na mga sumpa ni Julie Xuanyang, at ngayon alam na nila na ang Dark Power ay ang obra maestra ni Yang Yiyo. Gayunpaman, alam din ng mga taong pamilyar sa Tribong Julie na ginamit ni Julie Xuanyang ang pinakamalakas na pag-atake ni Julie Yuan Qifan, at tila talagang napilitan siya sa isang sulok. O masasabing pambihira ang itim na enerhiya ni Yang Yiyo, na ikinatakot ni Julie Xuanyang, kung hindi ay hindi niya ginamit ang ikatlong pag-atake ni Julie Yuan Qifan. Alam mo, ang pangatlong pag-ataking ito ay magkakahalaga sa iyo. Sa kabilang panig, si Xuantong at ang iba pa ay tuwang-tuwa, at naririnig nila na ang sinumang nababalot ng kadiliman ay magiging miserable. Narinig din nila ang galit na sumpa ni Julie Xuanyang. Naturally, alam nila na ang Panginoong Diyos ang lumaban. Boom! Hindi nagtagal, isang maliwanag na pilak na liwanag ang bumangon sa dilim. Mula sa unang sinag hanggang sa huling kumikinang na liwanag, ang dilim ay tuluyang napawi. Gayunpaman, lumitaw si Yang Yiyo, at maraming bangkay ang nakapalibot sa kanya, karamihan ay mula sa Tribong Julie. 5 tao na lang ang natitira sa tapat, si Julie Xuanyang at 4 na tribesmen ng ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules. Ngunit lahat sila ay mukhang namumutla, at ang isa ay umalalay sa isa pa. Lalo na si Julie Xuanyang, na may hawak na silver fan sa kanyang kamay, ngunit nanginginig ang buong katawan. Sa katunayan, nagbayad lang siya at ginamit ang pangatlong pag-atake upang halos hindi makawala mula sa madilim na kapangyarihan ni Yang Yiyo, ngunit ang lahat ng iba pang mga tribo ng Julie ay namatay, na naiwan lamang siya at ang 4 na ikalimang antas na Elder ng Heavenly Dao. Ito ay dahil sa kanilang mataas na pagtatanim, kaya sila ay nakaligtas, kung hindi ay mahirap silang makatakas. Sa kadiliman, naramdaman din ni Julie Xuanyang na hindi ito ordinaryong itim na hangin, ngunit ang madilim na chi ng pinakamataas na panuntunan, nakaparehong antas ng kapangyarihan ng Julie Yuan Qifan sa kanyang kamay. Ang mas nakakatakot ay na ngayon lang sa kadiliman, naramdaman ni Julie Xuanyang ang napakalakas na aura ni Yang Yiyo, na mas malakas kaysa sinuman sa kanila, at tila nalampasan ang aura ng ikalimang antas ng Heavenly Dao. Nang tingnan niya itong muli, talagang nasira ang cultivation ni Yang Yiyo, at talagang naabot niya ang ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules. Anong nangyayari? Paano siya nakalusot ng ganoon kabilis? Nang siya ay pumasok sa God's Domain, siya ay nasa ikatlong antas ng Heavenly Dao, at pagkatapos ay ang ika-4 na antas ng Heavenly Dao. Ngayon ay naabot na niya ang ikalimang antas ng Heavenly Dao sa isang kisap mata. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata at naramdaman ng personal ang aura ni Yang Yiyo,
si Julie Xuanyang ay mahihirapang paniwalaan na ito ay totoo, ngunit sa katunayan ito ay totoo. Kung paanong biglang umakyat si Yang Yiyo sa ikalimang antas ng Heavenly Dao, siya lang ang nakakaalam. Sa sandaling ito, tumingin si Yang Yiyo kay Julie Xuanyang na may ngiti sa kanyang mukha, at hakbang-hakbang siyang naglakad patungo kay Julie Xuanyang. Ngayon ay hindi niya talaga sineseryoso si Julie Xuanyang. Ang lahat ay dahil mayroon siyang lakas. Siyempre, ang lakas na ito ay wala pa noon. Masasabi pa nga na wala siyang ganoong tiwala noong nilamon siya ng bagyo ni Julie Xuanyang noon, ngunit ngayon ay mayroon na siya, dahil noong lumalampas ang bagyo, nakalunok siya ng 3 shear peel sa isang hininga. Oo, ito ay tinatawag na shear peel, na siyang pangalan na ibinigay niya dito. Ito rin ay ginawa mula sa 3 shear fruits. Ito ay tinatawag na shear peel ngunit ito ay angkop din. Sa una, naisip niya na maaaring hindi madaling masira ang kanyang ika-4 na antas ng Heavenly Dao Rules, kaya lumunok siya ng 3 shear peel sa isang hininga. Ang resulta ay napaka hindi inaasahan. Pagkatapos uminom ng 3 shear pills, muli siyang na-promote, at ang kanyang cultivation level ay matagumpay na nakapasok sa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules mula sa ika-4 na level ng Heavenly Dao Rules. Masyado itong makinis, ngunit kalaunan ay naisip ito ni Yang Yiyan at gumaan ang pakiramdam. May dalawang dahilan. Ang unang dahilan ay ang kapangyarihan at epekto ng kanyang shear pills ay malakas, lampas sa kanyang imahinasyon. Bukod dito, nakalunok siya ng 3 tableta sa isang hininga. Sa kabutihang palad, mayroon siyang isang magandang pundasyon, isang malakas na katawan, at isang malakas at natatanging banal na core. Kung may nakalunok ng 3 shear pills ng sabay-sabay, sisabog na siya at namatay. Ngunit nagtagumpay siyang sa paglusot sa antas ng sabay-sabay at nakapasok sa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules. Ang pangalawang dahilan din ang pinakamalaking dahilan ng tagumpay. Dahil perpekto ang kanyang pag-unawa sa 5 pangunahing panuntunan, kaya uminom siya ng 3 shear pills at direktang sumulong. Napakakinis at natural. Ito ay isang napakamakinis na promosyon. Pagkatapos noon, nagsimulang lumaban si Yang Yiyan. Sa pagharap sa bagyong lumalamon kay Julie Xuanyang, diretso niyang isinaaktibo ang Dark Rule Talisman ng buong lakas. Ang hindi niya inaasahan ay ang paglaki ng kanyang cultivation ay nagpalakas sa kanya nang i-activate niya ang Dark Rule Talisman, na direktang natunaw ang storm power ni Julie Xuanyang, at nilamon ng kadiliman ang lahat ng mga tao ng Julie Clan. Siyempre, ang ilang mga tao na sumugod upang samantalahin siya ay hindi pinalad, kabilang ang mga tao ng 33 Heavenly Palace, ang Ghost Realm, at ang 5 Elements Family ng Heavenly Clan. Matapos i-activate ang Dark Rule Talisman, siya ang master sa kadiliman, at hindi niya sinasadyang kontrolin ang madilim na kapangyarihan upang magsimulang makipaglaban, pinatay ang maraming mga disipulo ng Julie Clan at ang mga dumating. Nang sa wakas ay kontrolado na niya ang Dark Power para lemunin si Julie Xuanyang at 4 na Julie Clan Tiandao 5-level strongmen, hindi niya inaasahan na ang fan sa kamay ni Julie Xuanyang ay sisabog na may hanging chi force ng ilang beses na mas malakas kaysa sa nakaraang 2 beses, na agad na nawala ang kanyang dark power. Pero ano? Siya ay hindi nasaktan, ngunit si Julie Xuanyang at ang 4 na Julie Clan strongmen ay malubhang nasugatan pagkatapos na tanggayan ng kanyang dark power. Nang makita ang maputlang mukha ni Julie Xuanyang, alam ni Yang Yiyan na ang huling paggamit ng batang ito ng lakas ng hangin ay tiyak na may halaga. Bagamat sinira nito ang kanyang maitim na kapangyarihan, nag-backfire ito. Tapos na ang lahat sa mga mata niya ngayon. Pagkatapos niyang pumasok sa ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules, siya lang ang nakakaalam kung gaano siya kalakas. Sa kanyang mga mata, ang Julie Xuanyang at ang 4 na Julie Clan Heavenly Dao 5th level master sa kanyang harapan ay mahina. Naglakad siya pasulong ng hakbang-hakbang, at bawat hakbang niya ay isang kislap ng banal na liwanag sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kapangyarihan ng 5 pangunahing tuntunin ay sa wakas ay katumbas ng kanyang paglilinang, at naabot niya ang estado ng pagkakaisa sa pagitan ng langit at ng tao. Ang mga patakaran ay nakapalibot sa kanya. Ngayong wala siya sa estado ng pagkakaisa, hindi siya maka-atras kahit kalahating hakbang. Kahit ngayon, sa pagharap sa mga malalakas na lalaki ng unang antas ng pagkakaisa, tulad ng mga ninuno ng pamilya G, may kumpiyansa siyang lumaban. Baka mas malakas pa. Ikaw, huwag kang lalapit, natakot si Julie Xuanyang. Naramdaman niya ang hininga ni Yang Yiyo sa sandaling ito, na mas malakas kaysa sa kanya. Siya ang ikalimang antas ng Heavenly Dao, mas malakas kaysa sa kanya. Si Yang Yiyo ay mukhang nasa ikalimang antas, ngunit ang kanyang hininga ay masyadong malakas, siya ay isang pambihira. Haha, natatakot ka na ba? Huli na ang lahat. Papatayin kita ngayon. Kahit ang mga santo ay hindi ka kayang iligtas. Go to hell. Sabi ni Yang Yiyan, at biglang umatake. Ang kanyang buong katawan ay sumambulat na may banal na kapangyarihan. Ang 10 malalaking puno ng Dao sa kanyang katawan ay nagsanib sa isa, nagtipon sa kanyang mga palad, at sumambulat patungo kay Julie Xuanyang at sa kanyang 4 na angkan. No, ang ninuno ko ay nasa God's domain, hindi mo ako mapapatay, Sumigaw si Julie Xuanyang, at biglang huminto ang boses. Sa ilalim ng full strength burst ni Yang Yiyan, si Julie Xuanyang at ang 5 pa ay nasa receiving end na. Paano sila makakalaban? Sa susunod na sandali sila ay naging abo.
Gayunpaman, ikinaway niya ang kanyang kamay at 5 tagahanga ng Julie Yuanqi na nag-imbak ng God Realm at ang mga kamay ni Julie Xuanyang ay nahulog sa kanyang mga kamay. Ang gayong mga kayamanan ay natural na hindi malilimutan. Nakakuha si Julie Xuanyang ng 2 sheriff fruits dati, at natural na kailangang tanggapin ni Yang Yian ang mga ito. Ngayon ay natikman na niya ang tamis ng sheriff pills. Sa isang kisap mata, ang mga tao sa tribo ng Julie ay nalipol. Tumakbo. May sumigaw sa di kalayuan, at ang mga tao mula sa lahat ng malalaking puwersa sa kanilang paligid ay nagkalat at hindi nagtagal ay nawala sa kailaliman ng kagubatan ng dugo, malayo kay Yang Yio. Nagbibiro ka. Kung hindi ka tumakbo ngayon, tanga ka. Malinaw na pinatay ni Yang Yio ang 5th level Heavenly Dao na kasing dali ng pagpatay ng manok. Ang kanyang cultivation level ay umabot na sa 5th level Heavenly Dao mula sa dating 3rd level Heavenly Dao. Ang batang ito ay isang demonyong nagkatawang tao, na may kakaibang talento. Nakita ng lahat ng puwersa na kung wala ang antas ng hidaw, walang paraan upang labanan si Yang Yio. Ito ay mas mabuti para sa lahat para magkahiwa-hiwalay. Anyway, hindi nila ma-provoke si Yang Yio. At hindi siya hinabol ni Yang Yio, minisyon lang siya. Pero paglingon niya, nakita niya pa rin na may puwersang hindi umaalis. Kabanata 2946 na kailangang maging handa ang Diyos sa pag-iisip. Ang pamilyang ito ay walang iba kundi ang Shenlong clan. Ngumiti si Yang Yian at lumapit. Nang palibutan siya ng maraming puwersa ngayon, malinaw niyang nakikita na ang Shenlong clan, ang Ancient Witch clan at ang Demon God Domain lang ang hindi nagsasama. Kaya walang opinyon si Yang Yian sa kanila. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga tao kabilang ang sinaunang Witch clan at ang Demon God Domain ay nagkalat, at tanging ang mga tao ng Shenlong clan, na pinamumunuan ni Shenlong Yuming, ang nasa field pa rin. Bakit hindi tumakas si Kuya Yuming? Nakangiting tanong ni Yang Yian. Nagbibiro ang God's Honor Yang. Hindi ka sinaktan ng aking Shenlong clan, kaya hindi na kailangang tumakas. Prangka si Shenlong Yuming. Naakit lang siya sa pill calamity. Matapos makita na si Yang Yian iyon, hindi siya naging sakam tulad ng iba, ngunit pinigilan ang mga tao ng Shenlong clan. Panoorin lamang mula sa gilid at huwag magdagdag ng insulto sa pinsala, dahil palagi niyang nararamdaman na si Yang Yian ay hindi sakam para sa mga epekto, kaya mas mabuting iwasan ang pagpukaw sa kanya. Ngayon ay tila tama siya. Ang mga nagnanais na makakuha ng isang piraso ng pie mula kay Yang Yian ay nagkaroon ng masamang pagtatapos, at ang tribong Julie ay ganap na nabura. Ilang ibang tribo din ang nawalan ng ilang tao. Ngayon lang, inikot ni Yang Yian ang kanyang kamay upang patayin ang 5 makapangyarihang tao sa ikalimang antas ng Heavenly Dao, kabilang si Julie Xuanyang. Ang pamamaraang ito ay masasabing hindi magagapi sa antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao. Sino sa dinami-dami ng puwersa ang makakaprovoke sa kanya? Maliban kung lumitaw ang isang master ng antas ng hidaw, maaari niyang sugpuin si Yang Yian, ngunit ang isang malakas na tao sa antas ng hidaw ay natural na hindi madaling kumilos dahil sa kanyang katayuan. Ngayon para kay Shenlong Yuming, ang pakikipagkaibigan kay Yang Yian ay mas mahusay kaysa sa anupaman. Mas maraming kaibigan ang mas mabuti kaysa mas maraming kaaway sa mundo ng mga Diyos. Haha, okay, nakipagkaibigan ako sa iyo, Shenlong clan, nakangiting sabi ni Yang Yian. Maraming salamat, Diyos. Ako, si Shenlong Yuming, ay nangangako sa ngalan ng Shenlong clan na tayo ay susulong at atras kasama ang Yunmen Divine Realm sa God's Realm at magiging mga kaalyado. Nanatili si Shenlong Yuming at hindi umalis, natural sa sinabi ni Yang Yian. Ngayong nahayag na ang lakas ni Yang Yian, walang duda na kaya niyang pumatay ng mga tao sa ikalimang antas ng Heavenly Dao. Hindi pagmamalabos na tawagin siyang numero 1 tao sa ilalim ng hidaw ng God Realm. Ang pagiging kaibigan at kaalyado ni Yang Yian ay mapakinabangan ang mga benepisyo ng Shenlong sa God Realm. Siya ay orihinal na iniisip kung paano lalapit kay Yang Yian at sabihin sa kanya kung ano ang iniisip niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita na ni Yang Yian ang kanyang iniisip at direktang sinabi ito. Dahil dito, medyo hindi komportable si Shenlong Yuming, ngunit tuwang-tuwa siya. Napagtanto din na hindi sinasadyang magkaroon si Yang Yian sa taong ito. Bagamat inakala niyang ang taong ito ay isang sumisikat na bituin, ngayon ay nakita niya na hindi lamang siya sobrang makapangyarihan, kundi isang taong may mesla na pag-iisip. Ang pakikipagkaibigan sa gayong mga tao ay ang tanging pagpipilian, at ang pagiging kaaway ay talagang ang pinakatangang pagpipilian. Para kay Yang Yian, hindi ba kailangang magkaroon ng kakampi? Nakikita niya na ang mga nangungunang puwersang ito sa God Realm sa likod ng Avenue Hall, may sama ng loob sa kanya o wala sa kanila ang madaling harapin, at lahat sila ay mga lobo sa harap ng mga interes. Sa pagkakataong ito, pinatay niya ang Young Master ng tribong Julie at lahat ng mga taong Julie. May kailangan din siyang intindihin. Ang naiintindihan niya ay natural ang malakas na tao sa likod ng tribong Julie. Bago namatay si Julie Xuanyang, sinabi niya na ang kanilang ninuno ng tribong Julie ay nasa God's domain. Hindi inisip ni Yang Yio na nagsisinungaling si Julie Xuanyang. Dapat itong umiiral. Sinabi rin ni Xuantong dati na ang mga makapangyarihang tao ng major forces ay maaaring nasa God's domain din, kaya kailangan pa rin nating maging handa. Ngunit hindi niya ito maintindihan.
Sa oras na ito, natural na kailangan natin ng kakampi tulad ni Shenlong. Nanatili si Shenlong Yuming at hindi umalis. Nakikita ni Yang Yiyo na gusto niyang makipagkaibigan sa kanya. Sa kasong ito, hindi siya nagpatalo at direktang sinabi ito. Tinamaan ito ng dalawang panig. Sumunod, tinanong ni Yang Yiyo kung ano ang gusto niyang itanong, ngunit diretsyong nagsalita si Shenlong Yuming, kaya napatingala si Yang Yiyo kay Shenlong Yuming. Sinabi ni Shenlong Yuming, susunod, mangyaring pag-isipan kung paano haharapin ang makapangyarihang mga master ng hidaw ng Tribong Julie. Makatuwiran na sa tuwing bubuksan ng God's Domain, ang mga master sa antas ng Tiandao ng ating major forces ay pumupunta sa isang paraan papunta sa God's Domain, at ang mga masters ng hidaw level ay pumupunta sa ibang paraan. Bagamat lahat sila ay nasa hilagang silangan ng domain, at nasa hilagang silangan ang saklaw ng ating domain, God's Domain, habang ang mga hidaw level master na iyon ay direktang pupunta sa gitna ng God's Domain at hindi makikialam sa atin. Pero depende sa sitwasyon. Kung ang mga disipulo ng puwersang iyon ay nasa panganib, hihingi sila ng tulong sa mga Panginoon ng puwersa ng hidaw ng ating sekta, at pagkatapos ay kikilos din ng mga Panginoon ng antas ng hidaw. Sa pagkakataong ito ay pinatay mo ang Young Master ng Tribong Julie, si Julie Xuanyang, at lahat ng miyembro ng tribo ng Julie. Sa kasong ito, ang Hidaw the Strong ng Tribong Julie ay tiyak na darating upang maghayganti sa iyo, kaya dapat na maging handa ang kagalang-galang na Diyos pagdating ng panahon. Bagamat ang aking Shenlong clan ay nakipag-alyansa sa iyo, hayaan mong linawin ko na hindi kita matutulungan kapag lumitaw ang antas ng hidaw. Patawarin mo ako para dito. Una, ang sitwasyon sa pagitan ng mga pangunahing puwersa sa aking God Realm ay komplikado, at ang mga malakas na hidaw na pumupunta sa aking angkan ay hindi nais na pukawin natin ang mga malakas na hidaw. Sa makatuwid, ang ating alyansa ay malilimitahan lamang sa antas ng mga panuntunan ng Heavenly Dao sa physics. Bilang karagdagan, hindi kami magsisikap na makipagtulungan sa kapaligiran ng God's Domain at iba pa. Ano sa palagay mo ito, kagalang-galang na Diyos Yang? Tumanggo si Yang Yiyo, hindi ito maaaring maging mas mahusay, sumasang-ayon ako. Natural na hindi inaasahan ni Yang Yiyo na tutulungan siya ni Shenlong Yuming na labanan ang malalakas na lalaki sa antas ng hidaw. Ang kailangan niya ay si Shenlong na magbigay ng lahat ng uri ng impormasyon na hindi niya alam sa God's Domain. Tungkol naman sa isyu ng hidaw strongmen ng Julie clan, sigurado siya mula kay Shenlong Yuming na ang hidaw former sa likod ng major forces ay talagang nakapasok sa God's Domain. Ewan ko lang kung ilan ang dumating. Anong level? Gusto niyang tanungin si Shenlong Yuming tungkol dito. Brother Yuming, alam mo ba kung ilang hidaw masters mula sa Julie tribe at major forces ang dumating? Anong level sila? Tanong ni Yang Yiyo. Mapait na ngumiti si Shenlong Yuming at sinabing, sa totoo lang, hindi ko talaga alam, dahil ang antas ng Tiandao natin at ang antas ng hidaw ay ganap na magkaiba. Pareho silang pumasok sa mundo ng mga Diyos, ngunit sila ay may kanya-kanyang paraan. Masasabi ko lang sa iyo na dumating ang dalawang matatandang hidaw mula sa aking tribong Shenlong, ang isa ay hidaw level 1, at ang isa ay hidaw level 2. Kung sino ang galing sa ibang puwersa at kung anong level sila, hindi ko alam, ang mga tao lang ng aming clan na namumuno sa team ang nakakaalam, pero ayon sa past practice, bawat pamilya ay may pinakamaraming dalawang malalakas na lalaki na nakapasok sa level ng hidaw, minsan isa lang, iba-iba. Pagkatapos makinig kay Shenlong Yuming, naunawaan ni Yang Yiyo at tumanggo, bueno, kalimutan mo na siya. Kung ang malakas na lalaki ng hidaw ng Tribong Julie ay talagang walang hiya at gustong maghayganti sa akin, hindi ako natatakot sa kanya. Mapait na ngumiti si Shenlong Yuming at sinabi, kung hindi mo, Diyos, ang pumatay kay Julie Xuanyang, ang batang Panginoon ng Tribong Julie, ayos lang. Ang mga nangungunang pinuno ng mga pangunahing puwersa ay tahimik na sumasang-ayon na ang paligsahan sa pagitan ng mga disipulo ay isang hindi nakasulat na tuntunin, ngunit iba kung si Julie Xuanyang ay mamatay. Ang hidaw ng mga kabataang Julie ay tiyak na darating sa hinaharap para mapatay ang mga Julie. Master ng Julie tribe na walan ka na ng mukha at dapat ay handa ka sa pag-iisip. Kabanata 2947 Alyansa. Naalala rin ni Yang Yiyo ang paulit-ulit na tagubilin ni Shenlong Yuming. Alam din niya na may malaking agwat sa pagitan ng malalakas sa antas ng hidaw at sa mga patakaran ng langit, ngunit hindi pa rin niya pinagsisihan ang pagpatay kay Julie Xuanyang at lahat ng mga tao ng tribong Julie. Dahil siya ay naging isang hindi mapagkakasundo na contradiction sa tribo ng Julie noon, at paulit-ulit siyang ginulo ni Julie Xuanyang at nagpakita ng mga intensyon sa pagpatay sa kanya. Bilang Young Master ng Julie tribe, siya ang magiging Master in Charge ng Julie tribe sa hinaharap, at tiyak na hindi niya pababayaan ang kanyang mga disipulo ng Yunmen Divine Realm. Sa halip na gawin ito, mas mabuting patayin siya. Tungkol naman sa malakas sa antas ng hidaw ng tribong Julie, kung sila ay dumating, pagkatapos ay dumating. May mga bagay na hindi maiiwasan, at ang takot ay walang silbi. Hindi siya natatakot. Noong una siyang lumabas sa God Realm, isa lang siyang Diyos ng pinakamababang antas. Patuloy siyang hinahabol ng malalakas na lalaki na ipinadala ng 33 Heavens Palace of the Heavenly Clan, ngunit ngayon ay nakaligtas na siya. Hindi lamang siya nakaligtas, napatay din niya ang maraming mga master sa antas ng Tiandao ng 33 Heavenly Palaces,
at nasakop ang tatlong pinakamakapangyarihang Tiansheng Temple Vajra ng 33 Heavenly Palaces. Sa huli, hindi na nagpadala ang emperador ng isang malakas na tao upang tugisin siya muli. Ang kanyang counterattack ay bumili sa kanya ng oras. Kung ikukumpara sa pagtugis ng mga tao sa 33 Heavenly Palaces, ang pagharap sa panganib ng Tribong Julie ngayon ay wala. Ano ang maaaring gawin sa Dao? Pag-usapan natin ito. Pagdating namin. Siyempre, hindi naging mayabang si Yang Yian dahil nalampasan niya ang dalawang magkasunod na maliliit na kaharian at naabot niya ang ikalimang antas ng Heavenly Dao Rules. Alam niya na kailangan niyang patuloy na magsumikap upang mapabuti ang kanyang lakas at masira ang kanyang paglilinang. Ang kanyang layunin ay maging kasuwato ng Dao. Ang kanyang pinakamalaking kaaway, si Emperor Supreme, ay kasuwato ng Dao. Kaya dapat siyang humakbang sa larangan ng pagkakasundo sa Dao. Ngayon, ang dapat gawin ay ipagpatuloy ito. Napakalaki ng mundo ng God's Domain. Sa apat na direksyon, nasa Blood Forest sila ngayon. May tatlo pang lugar na hindi pa nila napupuntahan. Naisip pa niya ang tungkol sa maalamat na sentro ng God's Domain. Kung tutusin, marami pa ring dapat gawin. Maaari mong mahanap ang Rabbit Lord at iba pa sa mundo ng God's Domain. Isa rin ito sa layunin ng pagpasok sa panahong ito. Pagkatapos ay nakipag-usap siya kay Shen Nung Yuming ng mahabang panahon, at nalaman din ang tungkol sa mga lugar na pupuntahan ng mga pangunahing puwersa sa tuwing sila ay darating sa God's Realm, tulad ng mga relic, treasure hunting, at iba pa. Pagkatapos magpalitan ng mga opinyon, sinabi ni Shen Nung Yuming na mula ngayon, palagi siyang makikipagtulungan sa mga tao ng Yunmen Divine Realm na pinamumunuan ni Yang Yian upang tuklasin ang mga lihim ng dugo. Tuwang-tuwa si Yang Yian tungkol dito. Bagamat nasa ilalim niya si Xuantong, nalaman lamang ni Xuantong ang tungkol sa mundo ng God's Realm mula sa mga Class Eco ng Avenue Hall at hindi pa siya nakapunta rito ng personal. Ngunit si Shen Nung Yuming ay 2 beses nang nakapunta sa God's Realm, at ito ang kanyang pangatlong beses. Sa relatibong pagsasalita, siya ay may karanasan, at ito ay isang magandang bagay na magagawang makipagtulungan kay Shen Nung Yuming, na maaaring magligtas sa kanya ng maraming mga ditor. Matapos mag-usap ang dalawa at magkasundo, hiniling ni Yang Yian si Xuantong at ang iba pa na pumunta, batiin ang mga tao ng angkan ni Shen Nung, at magpakitang gilas sa isa't isa. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay susunod na pupunta sa God's Realm. Scenes. Lumapit si Xuantong at iba pa, nalaman ni Yang Yian na ang mga mata ni Shen Nung Yuming ay nakatitig sa lahat, at ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagtataka. Inisip ito ni Yang Yian at alam niya kung ano ang nangyayari. Ito ay walang iba kundi si Shen Nung Yuming na nakita ang pagpapabuti ng Xuantong at iba pang paglilinang. Sa katunayan, noong siya ay nakulong sa bagyo ni Julie Xuanyang dati, naramdaman na niya ang sama-samang tagumpay ni Xuantong at ng iba pa. Walang alinlangan na alam niyang gawa iyon ng sheer appeal na pinino niya. Sa katunayan, pabayaan si Shen Nung Yuming, siya rin ay labis na nagulat sa kanyang puso. Hindi niya inaasahan na mapapabuti ni Xuantong at ng iba pa ang kanilang paglilinang. Bagamat iba-iba ang epekto ng improvement ng bawat tao dahil sa iba't ibang cultivation talents, lahat sila ay bumuti. Ang kapangyarihan ng buong Yunmen Divine Realm ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Ito ay isang dahilan para sa pagdiriwang, at pinahahalagahan din niya ang sheer appeal, o sheer fruit, ng higit pa. Pagkatapos niyang patayin si Julie Xuanyang, nakuha niya ang 2 sheer fruit sa kamay ni Julie Xuanyang. Nakatingin ngayon kay Shen Nung Yuming, kumikislap ang mga mata ni Yang Yian. Si Shen Nung Yuming ay mayroon ding 2 sheer fruit sa kanyang kamay. Dahil alam ang halaga ng sheer appeal, natural na pahalagahan ito ni Yang Yian. Siyempre, para sa mga unang kumuha nito, ang pangalawang pagkakataon ay hindi magkakaroon ng malaking epekto, ngunit may iba pang mga tao sa Yunmen, tulad ng matanda at kanyang asawa, si Yu Linglong, mga nakatatandang kapatid, at iba pa. Ang sheer appeal ay napakalaking kapalaran din para sa kanila. Napakaraming tao sa Yunmen ang nangangailangan nito. Nais niyang magkaroon ng mas maraming sheer fruits para sa kanya upang pinuhin ang sheer appeals. Habang iniisip niya kung paano matalo ang 2 sheer fruits sa kamay ni Shen Nung Yuming, hindi niya inaasahan na may magpapadala ng unan kapag gusto niyang matulog. Si Shen Nung Yuming ay tumingin kay Xuantong at sa iba pa na may kumikinang na mga mata, at pagkatapos ay inilayo niya ang kanyang mga mata at tumingin kay Yang Yiu, tila sinasadya o hindi sinasadya, at nagtanong, maaari ko bang tanungin si Yang Shenzhen, ang iyong mga nasasakupan ay tila walang kasalukuyang paglilinang noon, ngunit ngayon. Maaari nilang sama-samang mapabuti ang kanilang paglilinang, ngunit may kaugnayan ba ito sa kapahamakan? Nakinig si Yang Yiu sa implicit na tanong ni Shen Nung Yuming, at napakasaya. Sa kanya napagtanto na baka ito ang tunay na layunin ng pakikipag-alyansa sa kanya ng matandang ito. Feels. Hehe, iniisip ko lang kung paano ka nabigyan ako ng 2 sheer fruits, pero dinala mo sa akin. Paumanhin, ngunit tatanggapin ko ang iyong 2 sheer fruits. Siyempre, hindi talaga gustong linlangan niyang si Shen Nung Yuming, ngunit gusto niyang makuha ang mga ito sa pinakamababang presyo. Gumamit siya ng 3 sheer fruits bilang pangunahing sangkap upang pinuhin ang sheer appeal, na tamang dami lamang para sa pagkonsumo sa ilalim ng mga panuntunan ng Heavenly Dao. Kung gumamit siya ng 2 sheer fruits,
maaari niyang pinuhin ito, ngunit ang epekto ay makompromiso. Ayon sa kanyang karanasan sa alchemy, ang pinakamagandang epekto ay 3 sheer pills. Ang 2 table tasks mula sa Julie Xuanyang ay hindi sapat. Ngayon, si Shen Nongyuming ang nagkusa na ihatid sila sa pintuan. Hehe, magkakaroon ng 4 na tableta. Uminom ng 3, sapat na para pinuhin ang isang hurno ng sheer pills. May natitira sa oras na iyon. Nagkataon na si Ye Hanbing ng 33 Heavens Palace at Zongsha ng Ghost Realm ay may isa, at magkasama silang may isa pang furnace. Siyempre, ang huli ay kailangang magplano ng dahan-dahan. Kung may pagkakataon, tiyak na makukuha niya ang huling 2 sheer fruits mula kina Ye Hanbing at Zongsha, kahit na kailangan niyang agawin ang mga ito. Sa oras na iyon, maaari niyang pinuhin ang 2 furnace ng sheer pills, na magkakaroon ng malaking epekto sa pangkalahatang lakas ng Yunmen Divine Realm at sa gitna at mababang antas ng kapangyarihan. Sa oras na iyon, ang mga disipulo ng Yunmen Divine Realm ay magiging tunay na solid. Sa pag-iisip nito, halos maglaway si Yang Yian. Yang Shenzhen. Pinutol ni Shen Nongyuming ang paggala ni Yang sa kalangitan. Oh, well, wala akong itatago sa iyo. Dahil lahat tayo ay kakampi, sasabihin ko kay Kuya Yuming ang totoo. Ang dahilan kung bakit lahat ng nasasakupan ko ay maaaring mapabuti ang kanilang paglilinang ay dahil nga sa furnace ng elixir na napinaw ko noon, at sadyang kinaladkad niyang ang kanyang boses, huminto at sinabing, at ginawa ito gamit ang 3 sheer pills na natanggap ko. Ngunit dapat mong malaman na ito ay umakit sa kapahamakan ng tableta at muntik na akong pagtawanan ang aking buhay. Hindi ito madali. Bakit interesado si Brother Yuming? Hinahayaan niyang mahulog si Shen Nongyuming sa kanyang bitag ng hakbang-hakbang. Kabanata 2948. Gusto mo bang patawanin ako hanggang kamatayan at pagkatapos ay manahin ang aking posisyon bilang Diyos? Nang marinig ni Yang Yiyo na sinasabi na ito ay ang pagdadalisay ng sheer pill, kumislap ang mga mata ni Yuming, at hindi na niya napigilan ang kanyang pagnanasa, at sinabing, oo, interesado ako, maaari ba akong tulungan ng Diyos Yang na pinuhin ng isang hurno ng mga table tasks? Ang cultivation ni Yang Yiyo ay pumasok sa ikalimang antas ng Heavenly Dao, at tinanggap niya ang sama-samang pagpapahusay ng cultivation ng malalakas na lalaki na ito, na nagpapakita na ang mga pills na pinino ni Yang Yiyo ay hindi pangkaraniwan. Ang layunin ng pananatili ni Shen Nongyuming ay pareho. Ito ay isang hula noon, at ngayon ito ay nakumpirma. Natural, hindi niya maiwasang sabihin ang layunin sa kanyang puso. Pero kay Yang, hehe, ayos lang ang pagpino, pero dapat ako ang magdesisyon, body, at dapat nakatali ka sa aking kalisya. Hindi niya estilo ang hindi pisilin ang mga benepisyong inihahatid sa pintuan. Dahil magkaalyado tayo, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hindi sapat ang 2 table tasks. Ang sheer pill na ginawa ko ay gawa sa 3 sheer fruits bilang pangunahing sangkap at higit sa 1,000 uri ng mahalagang banal na gamot bilang mga pantulong na sangkap. Alam mo rin na nagdulot ito ng Thunder Tribulation, ngunit ang epekto ay nakakagulat na mabuti. Ang sinumang kumuha ng isa ayon sa mga patakaran ng langit na daw ay maaaring mapabuti ang kanilang paglilinang. Ang mga taong nasa ilalim ng aking pamumuno ay ang pinakamahusay na patunay nito. Kaya kailangan mo munang kumuha ng 2 sheer fruits. Iniisip ko kung handa ba silang isuko ni Brother Yuming. Dahan-daang nag-induce si Yang. Nakikinig kay Yang Yiyo, nagmuni-muni si Yuming saglit at sinabing, I wonder kung ilang sheer pills Yang Shenzhen ang pinino ng 3 sheer fruits. Si Yuming ay natural na hindi tanga. Gusto niyang malaman kung magkano ang makukuha niyang kapalit pagkatapos ng kanyang pagsisikap. Masaya si Yang Yiyo sa kanyang puso, ngunit seryoso ang kanyang mukha. Pagkatapos ay iniunat niya ang 2 daliri at sinabing, medyo marami, isang buong 20 sheer pills. Paanong hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Yuming, ngunit dahil nakuha mo na ang cane, paano ko hahayaang mawalan ka? Hehe, syempre hindi ko sasabihin na nag-refine ako ng 36 na pills. Anyway, ako ang may huling say sa kung ilang pills ang pinipino ko, at hindi malalaman ni Yuming. Sa susunod na sandali, nagtanong si Yuming kung gayon. Kung kukuha ako ng 2 sheer fruits, maaari ba akong kumuha ng 2 katlo ng mga table tasks? Iyon ay 14 na sheer pills. Ngumisi si Yang Yiyo at tumingin kay Yuming at sinabing, Brother Yuming, mayroon ka bang hindi pagkakaunawaan tungkol sa algorithm? 3 sheer pills can refine a furnace of sheer pills. Ikaw, Lord Yang, nagsabi din na 20 pills ang napino sa daan. Kaya kung uminom ako ng 2 sheer pills, makakakuha ako ng 2/3 ng pills, 14 pills, di ba? Sa totoo lang, hindi ito pwede. 13, I'll suffering loss said. With AUM face a loss. Hahaha. Kuya Yuming. Gusto mo bang patawanin ako hanggang mamatay at pagkatapos ay manahin ang posisyon ko bilang Panginoong Diyos? Tumingin si Yang Yiyo kay Yuming na may masamang panunuya sa kanyang mukha. Panginoon Yang, taos-puso ako sa pakikipag-alyansa sa iyo. Gaya nga ng kasabihan, dapat malinaw na ayusin ng mga kapatid ang mga account. Linawin natin ang bagay na ito. Tunay akong tao at sinasabi ko ang ibig kong sabihin. Hindi ako nagbibiro, napakaseryoso ni Yuming sa sandaling ito.
Natawa si Yang Yian at sinabing, okay, dahil sinabi ni Brother Yuming na dapat ayusin ng mga kapatid ang mga account ng malinaw, sasabihin ko sa iyo ng detalyado kung magkano ang dapat mong kunin. Pagkatapos ng isang paghinto, nagsimulang magsabi si Yang Yian, una sa lahat, hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang share pill ay isang pill recipe na naimbento ko. Ang share fruit ay ang pangunahing sangkap lamang, at mayroong libu-libong mga oiliary na mahalagang panggamot na materyales. Sa madaling salita, ako lang ang makakapagpino nito, at ito ay 20 na tableta. Sa isang pagan. Pangalawa, kailangan kong gumawa ng isa pang share fruit at libu-libong mahiwagang gamot. Ang proseso ng pagdadalisay ay kumakain ng banal na kapangyarihan at kapangyarihan ng kaluluwa, na hindi maisip. Pagkatapos nito, kahit na maging maayos ang pagpino, kailangan ko pa ring tiisin ang sakit ng pill tribulation. Sa kasong ito, gumawa lamang si Brother Yuming ng 2 share fruits, ngunit gusto mong alisin ang 2 katlo ng mga table tas. Sa tingin mo ba ito ay tama? Lumawak ang boses ni Yang, at sinabi niyang muli ng mahina, bukod dito, hindi ako pumayag na magpino ng mga table tas para sa iyo. Bueno, ang huling pangungusap ay isang suntok kay Yuming. Matapos pakinggan ang kwento ni Yang Yian, nanlamig ang mukha ni Yuming at napahiya siya. Ngayon lang siya nag-iisip tungkol sa isyu ng mga interes at wala nang iniisip pa. Ngayong naiisip ko, totoo na. Hindi pa pumayag ang mga tao. Ahem, huwag mo akong sisihin, Lord Yang. Nawala ang galit ko. Paano na ito? Bibigyan kita ng 2 share fruits. Pagkatapos mapino ang mga pills, maaari kang magdesisyon kung ilan ang ibibigay sa akin. Lord Yang, okay lang ba? Natauhan si Yuming at nagmadaling gumawa ng mga pagbabago. Sa katunayan, alam na alam niya ang mga naitala na epekto ng share fruit. Kung kukuha ka ng share fruit ng mag-isa, ang 2 sa kanila ay maaaring payagan lamang ang isang Diyos ng Heavenly Dao Rule na mapabuti ang isang maliit na kaharian. Ngunit kung susundin mo ang pagpino ng tableta ni Yang Yio, tiyak na bagay na mapabuti ang iyong paglilinang. Ang pangunahing punto ay kung makakakuha ka ng higit pang mga table tas, maaari mo ring pagbutihin ang paglilinang ng mas maraming tao ng Heavenly Dao Rule. Ang deal na ito ay isang magandang deal kahit paano mo ito kalkulahin. Nakahanda na siya sa kanyang puso. Kahit na binigyan siya ni Yang Yio ng 3 share pills pagkatapos, ito ay magiging isang tubo. Dahil ang 3 share pills ay nangangahulugan na ang mga tao ni Yuming ay maaaring magkaroon ng 3 pang master ng Heavenly Dao Rule. Halimbawa, kung kukunin ito ng isang pang-4 na antas na master, nangangahulugan ito ng 3 pang Heavenly Dao na pang-5 antas na master. Sa katunayan, ang bawat pangkat ay pinamumunuan ng isang 5th level Heavenly Dao expert. Kung may 3 pang 5th level na eksperto sa Heavenly Dao, ito ay gaganap ng malaking papel sa pag-unlad ng buong Yuming clan. Nakinig si Yang Yian sa mga salita ni Yuming at sa wakas ay naisip niya, sa wakas, nasa tamang landas ka na. Pero hindi siya kuripot na tao, kaya hindi niya pakikitunguhan ng hindi patas si Yuming, pero ang susunod na pangungusap ay, hindi niya hahayaang makuha ito ng madali. Ngumiti siya at sinabing, huwag kang mag-alala, dahil kakampi tayo, paano ko hahayaang magdusa ang aking mga kaalyado? Handa akong magbigay sa iyo ng labis. Itinaas ni Yang ang isang daliri. Isa. Medyo nadismaya si Shen nung Yuming. Siya ang may pinakamababang inaasahan sa kanyang puso ng 3, ngunit pagkatapos pag-isipan ito, ang isa ay isa. Hindi bababa sa ang share pill na pinino ni Yang Yian ay isang tiyak na bagay, at tila walang epekto. Ang simpleng pag-inom ng share fruit ay magkakaroon ng mga side effect. Kuya Yuming, ano ang tingin mo sa akin, Yang Yian? Ang ibig kong sabihin, bibigyan kita ng 10 share pills. Matuwid na sabi ni Yang Yian. 10. Seryoso ba si Lord Yang? Hindi kalmado ngayon si Yuming. Ang 10 share pills ay kumakatawan sa pagsulong ng Master sa Great Heavenly Dao, na isang mito. Tuwang-tuwa siya. Ngumiti si Yang Yio at tumango, oo, 10 share pills, pero. Lumitaw ang totoong bitag. Naunat na naman ang boses ni Yang. Pero ano? Pakisabi sa akin, kung magagawa ito ng aking Yuming clan, gagawin namin ang aming makakaya, nang walang pag-aalinlangan. Okay, then I'll be frank. Para pinuhin ang share pill, sinabi ko noon na 3 share fruits ang kailangan. 2 ang kinuha mo, pero may kulang pa. 2 ay natural na mapapadalisay, ngunit ang epekto ay mababawasan ng malaki, kaya kailangan pa nating kumuha ng isa pang share fruit. Seryosong sabi ni Yang. Hindi, pinatay mo noon si Julie Xuanyang, hindi ba may 2 si Julie Xuanyang? Sabi ni Shen nung Yuming. Hoy, wala talaga. Sinuri ko ito sa unang pagkakataon. Si Julie Xuanyang ay malamang na kinuha o inilipat ang 2 share fruit sa kanya ng maaga, sabi ni Yang Yio nang hindi namumula. Talaga. Hindi pa rin naniwala si Yuming, syempre, I can swear na wala talaga si Julie Xuanyang. Kung ayaw mong maniwala, kalimutan mo na, kunwari hindi ko sinabi, pumasok si Yang sa stage ng acting. Pagkatapos niyang sabihin iyon, hindi na nakasalikop si Yuming. Natakot siya na hindi gagawa ng elixir si Yang Yio, kaya nagmadali siyang nagsabi, syempre naniniwala ako. Kulang lang ito ng isang share fruit.
Si Ye Hanbing at Zongsha mula sa Ghost Realm ay may isa. Kung hindi ito gumana, hihilingin ko sa isang tao na palitan sila. Kung hindi pa rin ito gagana, kukunin ko na lang sila. Okay, gawin natin. Agad namang pumayag si Yang, at halos matawa sa kanyang puso. Mang agaw. Haha, ito ang sinabi mo, Yuming, hindi kita induce. Hehe, sa totoo lang, ang dami kong nasabi at naglatag ng napakaraming batayan na naghihintay lang na sabihin mo ito. Sa huli, kailangan ko pa ring gamitin ang Sheriff Fruit para pagpitin sina Ye Hanbing at Zongsha, ang dalawang bastard. Ipaalam sa kanila na walang magandang katapusan ng laban sa akin, Yang. Ngayong kinakaladkad si Yuming sa tubig, ito ang kanyang tunay na layunin, at ito rin ang kanyang unang hakbang sa kanyang panloob na plano. Upang labanan ang kaaway, kailangan mong palaging gamitin ang iyong utak at maghanap ng ilang mga kaalyado. Siyempre, ang antas ng tiwala sa pagitan ng mga kaalyado na ito ay ang interes, at ang Sheriffil ay ang tiwala. Sa wakas, hinarap si Yuming. Sa mga susunod na aktibidad sa God's Domain, isasama niya si Yuming. Kung tama ang mga kondisyon, titingnan niya kung may iba pang puwersang maaaring masangkot. Pagkatapos, oras na para lipulin ang mga puwersang pag-alit. Kabanata 2949 ang pangalawang kayamanan Blood Soul Ginseng. Ang orihinal na intensyon niyang ay i-drag si Shen Nung Yuming sa tubig, para makuha ang Sheriff Fruit sa mga kamay ni Ye Hanbing at Zongsha. Siyempre, side issue lang ang pagkuha ng kanilang Sheriff Fruit. Ang pangunahing layunin ay hilahin si Shen Nung Yuming para patayin ang dalawang puwersang ito. Ito ang tunay na pangunahing layunin. Noong una, iniisip ko pa kung paano kumbansihin si Shen Nung Yuming. Ngayong si Shen Nung Yuming na mismo ang nagsabi, nakakatipid ng gulo, hehe. Para naman kay Ye Hanbing ng 33 Heavens Palace at Zongsha ng Ghost and God Realm, good luck lang ang maaari nilang hilingin. Dahil nagsimula ng magplano si Yang laban sa kanila, matatapos din ang kanilang swerte. Siyempre, si Yang ay hindi isang taong uhaw sa dugo, ngunit palagi niyang nilulutas ang mga kaaway na puwersa hanggat kaya niya. Anyway, lahat sila ay magkaaway, at walang posibilidad na makipagkamay at makipagpayapaan. Hindi pa banggitin ng 33 Heavens Palace, pinatay niya si Zhong Yuan sa Ghost and God Realm dahil si Zhong Yuan, ang magandang batang lalaki, ay nagplano laban kay Lu Zuoxi. Para naman kay Zhong Yuan, ang magandang batang lalaki, kung siya ay walang tao sa mundo ng mga multo at Diyos, ayos lang, ngunit si Zhong Yuan ay anak ni Zhong Koi, ang Panginoon ng mundo ng mga multo at Diyos. Ito ay isang hindi mapagkakasundwang puot. Sa kasong ito, mayroon lamang isang paraan upang pumunta. Nariyan din ang Tribong Julie. Sa pagkakataong ito ay lalo siyang naging malupit at pinatay ang lahat ng mga taong Julie na dumating sa God's Realm. Kabilang sa kanila, si Julie Xuanyang ang magiging Young Master ng Tribong Julie. Ang lahat ng ito ay mga sama ng loob na hindi maaaring magkasundo. Siyempre, kung hindi niya na-provoke ang mga taong ito at ang mga puwersang ito, sila ang magiging kabaligtaran. Napilitan din siyang lumaban. Huwag mag-provoke ng iba, iba ang mag-provoke sa kanya. Sa God Realm, kung saan iginagalang ang malalakas, napagpasyahan niyang iyon na ang pagpatay ay dapat huminto sa pagpatay. Kung hindi, magkakaroon ng patuloy na problema, at palaging iisipin ng iba na madali kang mabuli. Katulad nitong Peel Disaster, naakit nito ang lahat ng puwersa sa likod ng Avenue Hall. Lahat ay magkaibigan, ngunit sa huli, sa harap ng mga interes, iniisip nilang mahina ka, kaya't hayagan ka nilang ninanakawan. Kung walang lakas, walang laman ang lahat. Ang tanging bagay na maaaring matakot sa iyo ng mga tao ay matigas na paraan at lakas, kaya pinatay niya ang lahat ng mga tao ng Tribong Julie, at naging epektibo ito. Matapos makitang pinatay niya ang ikalimang antas ng Heavenly Daw sa ilang segundo, naghiwa-hiwalay ang mga pangunahing puwersa. Tungkol naman sa posibilidad na ang makapangyarihang hidaw sa likod nila ay maaaring lumitaw pagkatapos na masaktan ng tribo ng Julie, matagal nang inaasahan ito ni Yang Yio. Halika, gayunpaman, kung ang insidente ng hindi pagpatay kay Julie Xuanyang ay mauunlad hanggang sa wakas, sa kalaunan ay haharapin niya ang makapangyarihang hidaw ng Tribong Julie. Sa halip na gawin ito, mas mahusay na hadlangan ng ibang puwersa na matakot sa kanya, upang mabawasan ang gulo. Sa pagkakataong ito, ang paghila kay Shen Nung Yuming ay upang bigyang daan ang hinaharap. Malaya niyang naisip ang pagpasok sa God's Domain sa pagkakataong ito. Buti na lang maganda ang simula niya sa umpisa. Ang lakas niya at ng kanyang mga nasasakupan, ang makapangyarihang mga panuntunan ng Heavenly Daw, ay napabuti ng lahat, na naging dahilan upang hindi siya mag-alala tungkol sa panliligalig ng ibang puwersa sa susunod na yugto ng panahon. Mayroon siyang sapat na lakas upang harapin ang lahat ng puwersa ng Heavenly Daw. At maya-maya ay maapektuhan niya si Hidaw. Kahit na mahirap ito, hindi ito imposible. Dapat din niyang maabot ang kaharian ng Hidaw, kung hindi, siya ay magiging napaka-passive kapag kaharap ang mga kaaway ng Hidaw. Matapos makipag-alyansa kay Shen Nung Yuming, nakakuha siya ng 2 prutas ng Shearer mula kay Shen Nung Yuming. Ang susunod na hakbang ay maghanap ng mga prutas ng Shearer mula kay Ye Hanbing o Zongsha, at pinuhin ang mga tabletang Shearer. Nakaon.
Sa isang banda, pinalalalim nito ang pakikipagtulungan at pagtitiwala sa Shenlong clan, at sa kabilang banda, ito rin ay ang pag-iipon ng ilang asset para sa ibang tao sa Yunmen Divine Realm. Bilang master ng Yunmen Divine Realm, marami siyang dapat pasanin. Kuya Yuming, tapos na ang usapin na ito. Anong direksyon ang susunod nating pupuntahan? May mga mungkahi ka ba? Matapos maabot ang alyansa sa pagitan ni Yang Yio at Shenlong Yuming, mapagpakumbaba siyang humingi ng payo. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ng Shenlong clan ay nakapunta na sa God's Realm at mas nakakaalam tungkol dito kaysa sa amin. Ang mga lalaking pinamunuan niya ay pawang darating sa God's Realm sa unang pagkakataon. Nang marinig ang tanong ni Yang Yio, hindi magalang si Shenlong Yuming at direktang nagsabi, ang kagubatan ng dugo na ito ay may dalawang kayamanan, ang isa ay ang bunga ng shira, at ang isa ay isang uri ng ginseng ng kaluluwa ng dugo. Ang ginseng ng kaluluwa ng dugo ay pinalapot mula sa espiritu ng mga Diyos ng mga sinaunang Diyos. Ito rin ay gawa sa dugo ng mga Shira clan. Ito ay isang likas na produkto ng Diyos ng sinaunang espiritu. 3,000 milya ang layo mula dito, mayroong isang kayamanan na lupain at siksik na kagubatan na naglalaman ng dugo kaluluwa ginseng. Sa tuwing bubuksan ang domain ng mga Diyos at papasok sa kagubatan ng dugo, ito ang lugar kung saan dapat subukan ng lahat ng pangunahing puwersa ang kanilang kapalaran. Ang dugong kaluluwa ginseng ay ipinanganak mula sa langit at lupa, maihahambing sa banal na gamot, espiritu ng langit at lupa, hindi madaling mahanap, ngunit kung makakahanap ka, ito ay isang magandang pagkakataon, ito ay sinasabing maihahambing sa banal na gamot. Ang Blood Soul Ginseng na ito ay may merito ng pagtemper sa katawan, pagpapalusog sa kaluluwa, at pagsira sa bottleneck. Sa tingin ko dapat nating subukan ang ating kapalaran. Narinig ni Yang Yio na ito ay talagang isang kayamanan, Blood Soul Ginseng, at tumango, kung ganito, maglakad-lakad tayo. Anyway, pumunta tayo sa God's Domain na ito para maghanap ng mga kayamanan at mag-explore ng mga sekreto. Kung wala tayong makukuha, magandang magkaroon ng karanasan. Pero sa tingin ko, hindi madaling mahanap ang Blood Soul Ginseng, di ba? Oo, ito ay maihahambing sa banal na gamot, kaya natural na napakahirap. Masasabi pa nga na ang antas ng panganib ay higit na mas malaki kaysa sa Shira God Tree dito ng 10 beses. Napabuntong hininga si Shenlong Yuming. Tara, mag-usap tayo habang naglalakad. Ganoon din ang sinabi ni Yang Yio kay Xuantong at sa iba pa. Pagkatapos ay bumuo siya ng isang pangkat kasama ang mga tao ni Shenlong at pumunta sa lugar kung saan sinabi ni Shenlong Yuming ang Blood Soul Ginseng. Habang nasa daan, nagtanong si Yang Yio tungkol sa sitwasyon ng Blood Soul Ginseng. Sinabi ni Shenlong Yuming, ang kaluluwa ng dugo ay ipinanganak mula sa langit at lupa, at ito ay isang espiritual na nilalang na pinalaki sa isang espesyal na kapaligiran na may dugo ng Shira at kaluluwa ng dugo ng mga sinaunang Diyos. Maaari itong mag-transform sa mga duwende sa iba't ibang anyo upang maiwasan ang iba pang mga nilalang. Gusto nito ang mga malamig na lugar at mahiyain at sensitibo. Kapag walang ibang nilalang na gumagambala dito, umugat ito sa lupa at nagtatago. Kapag may mga tao, bumabaon ito sa lupa at mabilis na nadudulas. Maaari pa nga itong mag-transform at makatakas sa nakapaligid na kapaligiran, na ginagawa itong lubhang mahirap hanapin. Kung ganoon, hindi ba't isa itong matagumpay at naliwanagang duwende? Hindi maiwasang magtanong ni Yang Yio. Hindi naman. Ang sabihing duwende ito ay para lang sabihin na ang Blood Soul Ginseng ay pinalaki ng langit at lupa at hindi maaaring linangin. Ang asensya nito ay isang mahiwagang gamot pa rin. Wala itong karunungan. Tinitipon lamang nito ang espiritualidad ng langit at lupa at ilang banal na pag-iral. Sabi ni Shenlong Yuming. Naisip ito ni Yang Yio at nagpatuloy sa pagtatanong, kung gayon, ito ay maaaring mapanganib, tama ba? Tumango si Shenlong Yuming at sinabing, oo, kadalasan ang isang Blood Soul Ginseng ay sasamahan ng ilang kasamang alien na bagay. Minsan ito ay maaaring isang makamandag na damo, isang matigas ang ulo na bato, o kahit isang mabangis na hayop na ipinanganak sa kagubatan ng dugo. Ang mga kasamang bagay na ito ay ang pinakamalaking panganib. Ang mga kasamang bagay ay sumusunod sa dugong kaluluwa ng ginseng. Sila ay tiyak na mapangangalagaan ng dugo na ginseng. Hindi talaga madali. Inilibot ni Yang Yio ang kanyang mga mata at sinabing, bueno, hinihiling ko sa iyo na sabihin ito. Pabayaan mo na lang kung mahahanap mo ang Blood Soul Ginseng, kahit na mahanap mo ito, hindi mo ito makukuha o mahuhuli, tama ba? Hindi naman. Lahat ng bagay ay may paraan ng mutual generation at mutual restraint. Hanggat nakahanap ka ng paraan, may pag-asa pa. Nag-iisip na sabi ni Shenlong Yuming. Oh, gusto kong marinig ang higit pa tungkol dito. Tanong ni Yang Yio na may bukas na isip, na nagparamdam kay Shenlong Yuming na lubhang kapaki-pakinabang. Kabanata 2,950, isang simple at magaspang na paraan ng paghahagis ng lambat. Sa katunayan, ito ay hindi isang espesyal na pamamaraan. Ito ay ang karanasan na nakuha mula sa mga aral ng dugo ng mga ninuno. Una, kailangan nating hanapin ang dugong kaluluwa ng ginseng, at pagkatapos ay harapin ang mga kasamang dayuhan. Ang una lamang ay nagbukod na ng maraming tao, dahil ang Blood Soul Ginseng mismo ay maaaring gumalaw at tumakbo at sobrang sensitibo, at ito ay nakatakas na bago ito matagpuan.
Kaya sa pangkalahatan, ginagamit namin ang pinakadirekta at hanggal na paraan upang mahanap ang ginseng ng kaluluwa ng dugo. Halimbawa, naghahadyos ng lambat ang karamihan. Matapos pumili ng isang lugar ang lahat, kumalat sila gamit ang lakas tao upang bumuo ng isang pagkubkob, at pagkatapos ay paliitin ito ng paunti-unti. Kung ang lambat na ito ay pinalawak sa radius na 10 milya, kung ikaw ay mapalad, mayroong isang blood soul ginseng sa loob ng 10 milya. Pagkatapos ay kukunin natin ito, at ang kailangan nating harapin sa panahon ay ang kasamang nilalang ng dugong kaluluwang ginseng. Paano kung walang blood soul ginseng sa loob ng 10 milya? Si Yang Yiyo ay hindi humanga sa pamamaraang ito. Kung walang blood soul ginseng, masasabi lang na malas ka. Pagkatapos ay ipagpatuloy mo ang paghahagis ng lambat at maghanap muli sa susunod na round. Sabi ko na ang paghahanap ng blood soul ginseng ay swerte. Sabi ni Shen Nung Yuming. Inilibot ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at sinabing, wala na bang ibang paraan? Sinabi ni Shen Nung Yuming, ito ang pinaka-epektibo at simpleng paraan. Wala nang ibang mabuting paraan. Sinabi ni Yang Yiyo, hindi ba tayo maaaring maghanap sa isang lihim na pamamaraan na katulad ng banal na kamalayan? Umiling si Shen Nung Yuming at sinabing, ang banal na kamalayan natin ay nakahiwalay sa kagubatan ng dugo. Kahit na magagamit ang divine consciousness, ang sensitivity ng pangamoy ng blood soul ginseng ay higit pa sa antas ng mga Diyos ng makalangit na antas ng batas. Ito ay walang silbi. Kapag ang iyong banal na kamalayan ay nag-scan sa dugo, maaaring ang kaluluwa ng ginseng ay dumaloy sa 1,000 milya. Kaya ang paraan ng paghahagis ng lambat gamit ang lakas tao ay ang tanging epektibo at hanggal na paraan, sabi ni Yang Yiyo na may pilit ng ngiti. Hindi ba? Pag-isipan natin ulit, dapat may iba pang paraan. Isipin mo, hindi ko maisip yun. Hindi lang ako naniniwala. Ito ang karanasang nabuod ng mga ninuno ng lahat ng pangunahing puwersa. Marami bang blood soul ginseng? Mahirap talagang sabihin. Nag-uusap sina Yang Yiyo at Shen Nung Yuming habang naglalakad, at sa pamumuno ni Shen Nung Yuming, pumunta sila sa lugar kung saan naroon ang blood soul ginseng. Tumagal sila ng halos 3 araw bago makarating sa kanilang destinasyon. Ang pangunahing dahilan ay ang kapaligiran ng kagubatan ng dugo ay malupit, at ang lahat ay hindi mabilis na makabuo. Kinailangan nilang umasa sa bilis o sa pananaw ni Xiong Huan upang maiwasan ang maraming panganib bago sila makarating sa kanilang destinasyon makalipas ang 3 araw. Kung hindi, maaaring mas mabagal. Nandito na tayo. Itinuro ni Shen Nung Yuming ang walang katapusang masukal na kagubatan sa kanyang paningin at sinabi. Sa mga mata ni Yang Yiyan, ang masukal na kagubatan na ito ay talagang ibang-iba sa masukal na kagubatan na nakita niya sa daan. Bagaman ito ay mukhang pula, ito ay medyo pula at itim, na nagbibigay sa mga tao ng mas mapang-api at mabigat na pakiramdam. Bilang karagdagan, ito ay tila mga sinaunang puno na may iba't ibang laki, at marami pang kakaibang halaman. May pangalan ba itong masukal na kagubatan? Tanong ni Yang Yiyan kay Shen Nung Yuming. Hindi, kung may pangalan, tatawagan itong Blood Soul Ginseng Dense Forest. May nagsabi noon. Sabi ni Shen Nung Yuming. Sa tingin mo ba ay pumasok din ang ibang puwersa sa masukal na kagubatan na ito para maghanap ng Blood Soul Ginseng? Tumingin si Yang Yiyan sa walang katapusang masukal na kagubatan at kinusot ang kanyang mga mata at mahinang nagsalita. 9 out of 10, this place has always been a must-visit place for major forces. Kahit gaano ka pa kaswert, kailangan mong pumunta doon bago ka masiyahan. Medyo emosyonal si Shen Nung Yuming. Okay, simulan na natin. Tanong ni Yang Yiyo. Magsanib puwersa tayo at magsimula sa hilaga at timog. Pangungunahan ko ang mga tropa na lumiit mula sa timog, at pangunahan mo ang mga tropa na lumiit mula sa hilaga. Itinuro ni Shen Nung Yuming ang isang masukal na kagubatan. Yang Yiyo. Tumanggo at sinabing, ito ay magagawa. Gaano kalayo dapat palawakin ang saklaw? Batay sa bilang ng mga tao sa aming 2 pamilya, sa tingin ko ang 30 hanggang 50 milya ay angkop. Sabi ni Shen Nung Yuming. Sinabi ni Yang Yiyo, kung gayon, magtakda tayo ng radius na 50 milya, at hayaan ang lahat na kumalat at lumiit mula sa hanay ng 50 milya. Tumanggo si Shen Nung Yuming at sinabing, okay, pagkatapos ay 50 milya, subukan muna natin, sa pinakamaraming maaari nating subukan ng ilang beses pa, at hayaan ang iyong mga tao na maging maingat, mayroong isang madugong aura sa masukal na kagubatan na ito, na maaaring makaapekto sa isip at kaluluwa ng mga tao. Kahit na ang isang malakas na tao sa ika-5 antas ng langit na daw ay magkakaroon din ng mga kaguluhan, siya ay may mga abnormal na nilalang, mayroon din siyang mga di pangkaraniwan. Napakadelikado kahit na ang tila walang halagang hayop na may dugo ay maaaring nakamamatay, at hindi ito kasama sa mga panuntunan ng langit na daw. Gayun din, kung nakita mo ang ginseng ng kaluluwa ng dugo, huwag mabalisa, subukang itaboy ito, itaboy ang ginseng ng kaluluwa ng dugo sa loob ng 1,000 metro, at pagkatapos ay mag-set up ng isang malaking pormasayon, magkakaroon ng malaking pagkakataon na makuha ito. Sa madaling salita, mag-ingat sa lahat ng bagay sa masukal na kagubatan, kasama na ang kapaligiran. Seryosong sabi ni Shen Nung Yuming. Alam ko, salamat sa iyong paalala, Kuya Yuming. Nagpasalamat si Yang Yiyo sa kanya, at talagang naramdaman niya na si Shen Nung Yuming ay taos pusong nakikipagtulungan sa kanya.
Dapat, sa ganitong pagkakataon, aalisin ko muna ang mga tao ko, sabi ni Shen Nung Yuming at aalis na sana. Kuya Yuming, sandali. Tinawag siya ni Yang Yian. Ano pa ang gustong sabihin ni Lord Yang? Huminto si Shen Nung Yuming. Ito na ang huli sa kamay ko. Ilabas mo ito kung sakaling may emergency. Sa wakas ay nakonsensya si Yang. Nang umalis si Shen Nung Yuming, kumuha siya ng sheer pill at ibinato sa kanya. Iniisip din niya na dahil naramdaman niya ang sinseridad ng kanyang kakampi, at binigyan siya ni Shen Nung Yuming ng 2 sheer fruits, hindi siya maaaring maging modemo. Buti na lang, kumuha siya ng sheer pill at ibinigay kay Shen Nung Yuming. Sa isang kritikal na sandali, may iligtas pa rin ng isang sheer pill ang kanyang buhay. Siyempre, isa na lang ang natitira, kalokohan, at natural na hindi siya magsasabi ng totoo. Siya, nagpino ng kabuuang 36 na sheer pills. Bilang karagdagan sa pagbibigay ng isa sa bawat isa sa kanyang mga nasasakupan at paglunok ng 3 sa kanyang sarili, mayroon pa siyang higit sa 10 sheer pill sa kanyang kamay. Salamat, Lord Yang, maraming salamat. Si Shen Nung Yuming, na umiinom ng tableta, ay naramdaman ang amoy ng tableta at napagtanto na ito ay isang sheer pill, ang stock sa kamay ni Yang Yio. Tuwang-tuwa siya at nagpasalamat. Hehe, kakampi tayo, no need to be polite, then we will act separately. Nakangiting sabi ni Yang Yio. Shen Nung. Sabi ni Yuming, okay, kung may emergency, pareho kaming mabilis na susuportahan ang isa't isa. Pagkatapos ay kinuha ng dalawa ang kani-kanilang mga alagad at pinaghiwalay ng 50 milya, mula sa hilaga at timog, na handang lumiit at maghanap ng dugong kaluluwang ginseng. Sa pagpunta dito, ipinaliwanag din ni Shen Nung Yuming kung ano ang hitsura ng Blood Soul Ginseng at kung ano ang mga katangian nito, at ipinaliwanag din ito ni Yang Yio sa kanyang mga nasasakupan. Kaya nagsimula ang isang makakapal na pangingisda sa kagubatan. Ito ay tila isang maliit na laro ng bata, ngunit sa katunayan alam ni Yang Yio na kung minsan, ang mas simple at mas malupit na mga pamamaraan ay maaaring gumawa ng magagandang bagay. Ang ganitong paraan ng paghahagis ng lambat ng mga tao ay ibinubuod ng mga ninuno ng lahat ng pangunahing puwersa, at ito ay natural na kanais-nais. Siyempre, swerte lang. Kung mayroong isang Blood Soul Ginseng sa loob ng radius na 50 milya kung saan nila ito inihagis, sa pangkalahatan, hindi ito makakatakas, iyon ay pagdating sa swerte. Kung ikaw ay mapalad, makakahanap ka ng ilan. Posible rin na magkakaroon ng 2 o kahit 3 Blood Soul Ginseng sa loob ng 50 milya. Kung ikaw ay malas, kung gayon ang lahat ng iyong pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.